Si Kazuya ay isang mahina, pangit na hamak na ang kapatid ay namatay sa kamay ng mga dayuhan, kaya siya ay nag-enroll sa isang training academy upang lumakas at ipaghiganti ang pagkamatay nito. Gayunpaman, nagbago ang lahat sa kanyang unang araw nang makilala niya ang pinakamalakas na babae sa paaralan at tinalikuran ang kanyang misyon upang paibigin ito. Nagsimula ang lahat ng salakayin ng mga dayuhan na tinatawag na Nova ang Earth at nagbanta sa kapayapaan ng mundo. Ngunit tumugon ang mga tao sa pamamaguan ng paglikha ng mga pinahusay na kababaihan na tinatawag na Pandores upang talunin ang mga mananakop. Gayunpaman, labis na nalungkot ang batang si Kazuya na ang kanyang kapatid ay isa sa mga Pandores na pinili upang lumaban sa digmaan at nagtapos sa pag-aalay ng kanyang sarili upang mabuhay ang lahat. Ilang taon nang lumipas at si Kazuya, nagpas siyang lumipat sa kaparehong akademya kung saan nagtapos ang kanyang kapatid upang tulungan ang sangkatauhan sa pakikipaglaban laban sa Noves. Sa araw ng paglipat, nasa sementeryo ng kanyang kapatid si Kazuya nang dumating si Chiffon, ang pangulo ng konseho ng akademya, sakay ng helikopter upang sunduin siya. Sa paglalakbay patungo sa akademya, ipinaliwanag ni Chiffon na ang akademya ay tumatanggap lamang ng mga Pandora na pagkatapos ay makikipagtambalan sa mga lalaking mandirigma, na tinatawag na limiters upang epektibong labanan at talunin ang Noves. Pagkaraan ng maikling panahon, dumating si Kazuya sa akademya at hinayaan si Chiffon na ilibat siya. Habang naglalakad, isang baliw na babae, na nagngangalang Genisa biglang bumagsak mula sa bubong at isa pang babae na nagngangalang Saturday Ella tumalon mula sa bubong upang tuluyan siyang tapusin. Nang makita ni Kazuya si Saturday Ella, napagkamala niya itong kanyang yumaong kapatid at dali-daling niya makap dito, na naging dahilan ng kanilang pagkahulog at ang mukha ni Kazuya ay napagitna sa dibdib ni Saturday Ella, dahil mahilig si kuya sa gatas. Ang kakaibang pisikal na pagdikit na ito ay nagsisimula ng pagyelo, na nangyayari kapag ang mga magaling na estudyante ng magkaibang kasarian ay magkatugma. Sinisamantala ang pagkakataon, inilunsad ni Genisa ang atake kay Saturday Ella na nagtapos sa kanilang labanan. Mula sa control room ng akademya, nagtataka ang mga matataas na opisyal kung paano nakapagpapasimula ang isang bagong estudyante tulad ni Kazuya. Natigilan kasama si Saturday Ella, ngunit hindi nagulat si Principal Margaret dahil alam niya kung sino si Kazuya. Kalaunan, kumalat ang balita sa buong akademya na natalo ang makapangyarihang si Saturday Ella kay Genisa. Lahat ay nabigla dahil si Saturday Ella ang reynang hindi natatalo at hindi pa kailanman natalo sa laban ni Newman, ngunit ngayon ang pagkatalong ito ay nagpababa sa kanya sa pangalawang ranggo sa mga estudyante ng ikalawang taon. Kinabukasan, pinangaralan si Kazuya ni Chiffon, ang pangulo ng konseho ng mag-aaral, dahil siya ang sanhi ng pagkatalo ni Saturday Ella. Masama ang loob ni Kazuya tungkol dito at sinisisi ang sarili sa pagiging hanggal sa pag-iisip na ang kanyang buhay pa ang kapatid. Sa sama ng loob sa kanyang ginawa, humiling siyang makita si Saturday Ella dahil gusto niyang humingi ng tawad, ngunit tutol dito si Chiffon dahil masamang balita si Saturday Ella. Pinayuhan niya itong lumipat sa ibang akademya kung gusto nitong mapanatili ang buhay, dahil batid ng lahat na malubhang pinagbabayaran ng sinumang humipo kay Saturday Ella. Pagbanggit sa masama, si Saturday Ella ay naglalakad sa likod nila, kaya biglang tumahimik ang bibig ni Chiffon. Hindi nakuha ni Kazuya ang pahiwatig, kaya hinawakan niya si Saturday Ella sa kamay at iginiit na kausapin siya, dahilan para tuluyan itong mabigla. Ang pagdikit ay nagdulot ng alaala ng nang. Siya ay isang maliit na bata, ngunit ito ay nakagulat sa kanya, at siya ay nalaglag sa lupa. Nang siya ay makabangon at sumubok umalis, muling hinawakan ni Kazuya ang kanyang kamay at sinubukang humingi ng tawad sa pagiging sanhi ng kanyang kamakailang pagkawala, ngunit ang pisikal na pagdikit ay nagpasiklab sa kanyang damdamin at nagpula sa kanyang mga pisngi. Nang siya ay makabawi, binalaan niya si Kazuya na lumayo sa kanya at nagpakita ng kanyang sandata bilang babala upang ay pakitang seryoso siya. Bigla, dumating si Genisa at nagsimulang pagtawanan si Saturday Ella sa paglabas ng kanyang sandata laban sa isang estudyanteng walang kalaban-laban. Ang pagkarinig nito ay nagpataas sa galit ni Saturday Ella na parang presyo ng langis, kaya't binigyan niya si Genisa ng nakamamatay na sulyap bilang babala na tumahimik. Hindi naman nakuha ni Genisa ang pahiwatig, kaya nagsimula siyang magyabang na siya ang nangungunang estudyante at na si Saturday Ella ay pwedeng magsaya sa isang kadiri-dirang kapareha tulad ni Kazuya dahil walang lalaki ang magiging kasing tanga para bumuo ng koponan kasama niya. Hinamon niya si Saturday Ella sa isang laban,
Iniisip na ito ay isang paraan upang ipakita sa ibang mga estudyanteng nanunood na siya ang mas mahusay. Napagtantong tatanggapin ni Saturday Ella ang hamon, pinaalalahanan ni Chiffon ng dalawang estudyante na ilegal ang pakikipaglaban sa labas ng Carnival Festival ng Academy, ngunit hindi siya pinansin tulad ng career sa musika ni Ice Spice. Sa sandaling yun, inilabas ni Genisa ang kanyang vault chains para atakihin si Saturday Ella, ngunit 3 beses siyang sunod-sunod na hindi tumama sa target. Habang nawawala ang usok, nakita ni Genisa na si Saturday Ella ay aura. Ginagawa para makita ng ibang estudyante, kaya siya nainis at padaskol na umatake. Habang nananatiling kalmado at buo ang loob, ginamit ni Saturday Ella ang kanyang sandata upang harangin ang lahat ng dumarating na tanikala, at sinira niya ang uniforme ni Genisa upang magkaroon ng magandang tanawin ang mga lalaki. Mahinang bumagsak si Genisa sa lupa mula sa kontra-atake, ngunit ang isipin na pinapahiya siya ni Saturday Ella sa publiko ang naging dahilan para siya bumangon at ay aktibo ang kanyang buong lakas. Habang ginagawa niya ito, nagmakaawa si Chiffon na huminto siya dahil ang kanyang porma ay para lamang sa tunay na labanan laban sa mga alien at hindi sa mga tao, ngunit tumanggi si Genisa na makinig. Pagkatapos, naglabas siya ng isang malaking alon ng enerhiya na tumama kay Saturday Ella. Ilang talampakan ang layo, ngunit nasalo ni Kazuya si Saturday Ella bago pa man ito bumagsak sa lupa. Bagamat ayaw ni Saturday Ella sa anumang pisikal na contact, may kakaiba sa paghawak ni Kazuya na nagparamdam sa kanya ng ginhawa. Dahil dito, nawala ang kanyang pagbabantay, kaya sinamantala ni Genisa ang pagkakataon para igapos siya ng tanikala. Ipinangako ni Genisa na sasaktan si Saturday Ella ng matindi bilang ganti sa pagpapahiya nito sa kanya kanina. Matapos nito, balak niyang saktan ang braso ni Saturday Ella, kaya naman nayamot na si Kazuya sa lahat at sinabihan itong huminto. Tiningnan siya ni Genisa na parang insekto at sinampal siya sa mukha para palabasan siya. Gayunpaman, nang damay kitang dugo nito sa mukha ni Saturday Ella, nag-udyok ito sa kanyang kapangyarihan, kaya inaktibo niya ito at nakawala mula sa pagkakagapos ni Genisa. Ang pagsabog ng enerhiya mula roon ay nagpatambak kay Genisa sa lupa, at labis siyang natakot nang makita kung gaano nakalakas si Saturday Ella. Dahil nakataya ang kanyang ego, sinubukan niyang linlangin si Saturday Ella upang manalo sa kanilang laban, ngunit nakita ni Saturday Ella ang galaw niya at tinumbasan ito ng matinding atake. Lahat ng mga estudyanteng nanunood ay lubos na nagulat dahil isang tama lamang ang kinailangan para matambas si Genisa sa kanyang napakalakas na anyo. Saturday Ella, gayunpaman, itinutuloy ang trabaho, ngunit noon din dumating ang mga instruktor ng akademya, sina Yumi at Elias, at sinabihan siyang huminto. Nang makitang ligtas si Kazuya, nag-deactivate si Saturday Ella at pinigil dahil sa paglabag sa mga patakaran ng akademya kasama si Genisa. Maya-maya lang, nakatanggap si Kazuya ng student handbook mula kay Principal Margaret, na nagsasabi sa kanya tungkol sa pangangailangang bumuo ng pagtutulungan sa sinumang babaeng estudyante sa 2 taon. Pinayuhan niya siyang maging mabuting katuwang sa sinumang pipiliin niya, at saka siya inatasan sa isang kwarto sa dormitoryo ng mga lalaki. Pagdating doon, sinalubong si Kazuya ng kanyang blonde na kapitbahay. Nagngangalang Arthur, na isa ring mag-aaral sa unang taon. Matapos magpakilala ni Arthur, tinanong siya ni Kazuya tungkol kay Saturday Ella, kaya binalaan niya si Kazuya na huwag makialam kay Saturday Ella. Naniniwala siya na hindi pinagkakatiwalaan ni Saturday Ella ang mga lalaking partner, at ang makipagkasundo sa isang tulad niya ay parang pagpapakamatay. Pagkatapos, nagsimula siyang magyabang tungkol sa kanyang babaeng partner, sinasabing malakas at maganda ito, ngunit nang ibunyag niya na si Genisa ang kanyang partner, natahimik si Kazuya. Maya-maya, nakahiga si Kazuya sa kama at nagtataka kung bakit naisip niya na si Saturday Ella ang kanyang yumaong kapatid na babae. Samantala, nasa banyo si Saturday Ella, iniisip si Kazuya na hinahawakan siya. Malapit hating gabi, si Mayabi, isang estudyante sa 3 taon, ay naglilibang kasama ang kanyang mga kasamang lalaki nang makatanggap siya ng impormasyon tungkol kay Kazuya. Nang sinaliksik niya ito, nagka-interes siya sa kanya at inaasahang mapapasama siya sa kanyang grupo. Kinabukasan, si Kazuya ay itinalaga sa kanyang bagong klase, ngunit karamihan ay babae, at ang ilan sa kanila ay nagkakagusto na sa kanya. Habang nangyayari ang lahat, si Arthur ay nasa infirmary upang alagaan si Genisa dahil nasaktan siya mula sa kanyang nakaraang laban. Dahil hindi alam ni Arthur ang kanyang kamakailang laban kay Saturday Ella,
Tinanong niya kung bakit siya na-hospital samantalang nanalo lang siya sa torneo ng akademya. Pero sumigaw si Genisa na wala siyang pakialam. Habang nanananghalian, nakilala siya ng bagong kaklase ni Kazuya na si Hiroa at ipinakita sa kanya ang paligid ng cafeteria. Nagustuhan ni Kazuya ang lugar dahil hindi niya inaasahan na ganoon kataas ang kalidad ng pagkain ng akademiyang ito, kaya ipinaliwanag ni Hiroa na isa yun sa mga benepisyo ng pagiging nasa isang paaralan para sa mga may talento. Habang sabay silang nanananghalian, tinanong ni Hiroa si Kazuya kung bakit niya ipinagtanggol si Saturday Ella kahapon, kaya sinabi niya na dahil sa kanya kaya natalo ito sa paligsahan. Sakto namang dumating si Arthur, kaya bumulong si Hiroa kay Kazuya na huwag siyang magsasabi ng kahit ano tungkol sa pagiging dahilan ng pagkatalo ni Saturday Ella sa paligsahan kay Genisa. Pinapayuhan din niya siya na huwag makipag-ugnayan kay Saturday Ella, dahil sabi ng mga bulungan baliw daw siya, pero hindi naniniwala si Kazuya dito. Noon din, dumating si Saturday Ella sa cafeteria para magtanghalian, at kinilabutan ng lahat ng estudyante dahil sa kanyang aura. Si Kazuya ang tanging eksepsyon dahil siya lang ang may gumaganang footballs, at lahat ay nagulat nang hawakan niya ang kamay ni Saturday Ella. Nahulog ni Saturday Ella ang kanyang pagkain dahil sa hiya, pero habang papalayo siya, pinulot ni Kazuya ang kanyang tanghalian at hinabol siya. Nang matagpuan niya siya sa rooftop, ibinalik niya ang kanyang tanghalian, at pagkatapos, humihingi ng tawad sa pagsabotahe niya sa laban nito kay Genisa at sa paglabag din sa mga alituntunin ng akademya para iligtas siya. Nang marinig ito, sinabi ni Saturday Ella na iniligtas lang niya ito dahil sinubukan nitong iligtas siya, kaya ngumiti si Kazuya at pinuri siya sa pagiging mabait nito. Pagkatapos, nakiusap siya rito na maging kapareha niya, ngunit ikinagulat ito ni Saturday Ella. Bago pa siya makakilos, dumating si Miyabi at tinukso si Saturday Ella dahil sa pagganap ng binyag sa ganitong lugar. Sa ngayon, si Hiragi at Arthur ay nakikinig ng palihim sa mga nangyayari, at sinabi ni Hiragi kay Arthur na mahilig si Miyabi magbinyag ng mga gwapong lalaki para sumali sa kanyang grupo. Sa ibaba, si Saturday Ella ay nakakuha, umakyat at nagpa siya na umalis, kaya sinubukan ni Kazuya na sundan siya, ngunit pinigilan siya ni Miyabi. Ipinahayag niya ang kanyang layunin na isama siya sa kanyang grupo bilang isa sa kanyang mga kasama, ngunit sinabi ni Kazuya na hindi siya interesado. Dahil dito, nasaktan ang ego ni Miyabi, kaya inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na pigilan si Kazuya sa pag-alis. Bunga nito, binunot ni Saturday Ella ang kanyang espada laban kay Miyabi, nangako na ipadarama sa kanya ang hirap kung galawin niya lang si Kazuya. Sa pagkarinig nito, nabigla sina Hiragi at Arthur dahil parang pagpapakamatay para sa isang estudyante ng taon 2 ang lumaban sa isang taon 3. Bago pa man nila malaman, hinawakan ni Miyabi si Saturday Ella, puwersahang inilagay siya sa sahig. At pagkatapos ay ipinatawag ang mga lumulutang na punyal upang lumaban. Habang nagpapagaling si Saturday Ella, nagawa niyang harangan ang lahat ng mga atake ni Miyabi, kaya't pinataas ni Miyabi ang taya sa pamamagitan ng pag-aktiba ng kasanayang asal na nagpapabilis sa kanya. Sa sandaling makakakuha na sana si Miyabi ng malinis na tirada, inaktiba ni Saturday Ella ang kanyang kasanayang asal at umiwas. Matapos ang isang maikling banggaan sa himpapawid, pinuri ni Miyabi si Saturday Ella sa paggamit ng kasanayan na tanging natatangi sa mga mag-aaral ng 3 taon, ngunit pagkatapos ay sinubukan siyang tapusin sa isang mapanirang atake ng bilis. Sa kanyang pagkagulat, gumanti si Saturday Ella na parang wala lang at nakakuha ng malinis na hiwa sa mukha ni Miyabi. Nakita ang dugong bumubuhos sa kanyang mukha, ang Miyabi's. Ang kalusugan ng isip ay biglang sumusulpot, kaya inutusan niya ang 3 katuwang niyang lalaki na ipataw ang pagyelo kina Saturday Ella at Kazuya, na pumihil sa kanila sa pagkilos. Binigla ni Saturday Ella ang lahat sa pagtalon palabas ng lugar na Naielo, ngunit nang sinubukan niyang iligtas si Kazuya, tinamaan siya ni Miyabi ng maraming punyal, na nagpabagsak sa kanya. Sinamantala ang pagkakataon, sinuntok ni Miyabi si Saturday Ella hanggang sa damyugo ito at pinilit pa siyang humingi ng tawad dahil sa pagsuway sa kanya. Pumayag si Saturday Ella dito sa kondisyong ligtas si Kazuya, ngunit ipinakita ni Miyabi sa kanya ang gitnang daliri at sinugatan ng malalim si Saturday Ella sa pamamagitan ng paghiwa sa kanyang takip ng lobo. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na asikasuhin si Kazuya habang dahan-dahan niyang pinipiga si Saturday Ella para makakuha ng gatas.
Dahil dito, naglalabas ng mga ingay si Saturday Ella, ngunit gusto ito ni Miyabi at gusto niya itong gawing parang isang babaeng masama. Ibinubunyag niya ang manipis na damit ni Saturday Ella at pinakita sa mga tauhan ang kanyang pagkababae. Ngunit sumobra siya nang hayaan niyang kunan ng litrato si Saturday Ella ang mga tauhan upang ipakalat sa buong paaralan. Sa puntong yun, nagsawa na si Kazuya sa kahihiyan at nakakagulat na nagpakawala ng isang hadlang ng yelo na sumalungat sa mga tauhan ni Miyabi. Pagkatapos ay bumuo siya ng isang hadlang ng yelo sa paligid ni Miyabi, na ikinagulat niya dahil hindi posibleng magkas ng freezing nang hindi bumubuo ng kasunduan sa isang babaeng kasama. Gayunpaman, hindi niya alam na nakarecover na si Saturday Ella at handa siyang saktan. Maya-maya, nakatanggap si Shifa ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa rooftop, kaya dali-dali siyang pumunta upang tingnan kung ano ang nangyayari. Pagdating niya roon, nakita niya na malapit ng gawing wala ng buhay ni Saturday Ella si Miyabi at ang mga lalaki ay walang malay na. Bagaman humingi ng tawad si Miyabi kay Saturday Ella at nagmakaawa para sa kanyang buhay, si Saturday Ella ay sabik pa ring tuluyan siyang gawing wala ng buhay. Kahit nang utusan siya ni Shifa na ibaba ang kanyang sandata, tumanggi siya. Hindi hanggang sa personal na dumating sina Yumi at Elias upang pigilan siya. Habang sinusubukan nilang gumamit ng lakas, gumawa si Kazuya ng isang nagyayelong harang sa paligid nila at pagkatapos ay sinubukan niyang kausapin si Saturday Ella para magkaintindihan. Habang inaalala niya ang mabubuting salita ng kanyang namayapang kapatid na babae na si Kazuha, sinabi niya kay Saturday Ella na hindi siya nararapat na gumamit ng kanyang kapangyarihan laban sa kanyang mga kasamahan, kundi para ipagtanggol ang sangkatauhan laban sa banta ng Nova. Nang marinig ito, pinahina ni Saturday Ella ang kanyang kapangyarihan at hindi sinaktan si Miyabi. Ngunit ang isang mag-aaral na nasa 3 taon na nanunood mula sa malayo ay hindi nasisiyahan sa mga nangyari. Kalaunan, nagsagawa ng pagsusuri sa background sina Yumi at Elias kay Kazuha at natuklasan na siya ay kamag-anak ng namayapang Kazuha. Ano ang nagpapabukod tangi sa kanya, ay na ang kanyang kapatid na babae, noong nabubuhay pa, ay nakapag-iipon ng 24 na dayuhang node na tinatawag na stigmata, na siyang pinagmulan ng kanyang kapangyarihan. Ngayon, taglay na ni Kazuha ang kakayahang yun, at pinapayagan siya nitong magdulot ng pagyayelo ng walang kaparehang babae. Ang pagtuklas na ito ay ikinagulat ni Elias, na nagtatanong kung alam ni Kazuha ang kanyang kakayahan, ngunit sinabi ni Yumi sa kanya na sigurado siyang hindi nito alam ang katotohanan tungkol sa sarili. Bandang paglubog ng araw, mahigpit na pinayuhan ni Shifan si Kazuha na huwag makialam kay Saturday Ella dahil ang kanyang kalaban kamakailan ay isang estudyante sa 3 taon, at ngayon ay may puntirya na siya. Dahil hindi hahayaan ng mga 3 taon na palagpasin ang pagkatalo ni Miyabi. Sa ibang dako, si Ingrid, isang nangungunang estudyante sa 3 taon, ay matagumpay na nag-api ang isang target na Nova na mataas ang antas sa isang pagsasanay sa labanan na simulation. Habang palabas siya ng arena, sinalubong siya ng kanyang kasamahan, si Atiya, na nagsabi sa kanya na harapin si Saturday Ella. Ilang taon na ang nakalipas, napilitang panuorin ni Ingrid ang kanyang matalik na kaibigan, si Marin, na namatay sa kanyang mga bisig matapos ang pag-atake ng dayuhang Nova, at kahit sa kasalukuyan, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang malungkot na alaalang ito. Humigit kumulang 1 linggo pagkaraan, pinalaya ni Yumi si Saturday Ella mula sa lugar ng pagkakapiit ng akademya dahil tapos na siyang magsilbi sa kanyang. Habang papunta sa kanyang dorm, hinarap ni Ingrid si Saturday Ella, na hinamon siya sa isang labanang nakatakda bukas at pinayuhan siyang humanap ng lalaking katuwang bago yun. Sumang-ayon si Saturday Ella sa laban at umalis, ngunit hindi niya alam na narinig ni Hiragi ang usapan. Pagkatapos nyon, lumitaw si Hiragi sa dorm ni Kazuha at ibinunyag ang lahat. Dahil dito, itinuro ni Arthur na ang laban bukas ay magiging tiyak na kapahamakan para kay Saturday Ella dahil si Ingrid ang 7th pwesto sa mga 3rd year, at wala siyang laban. Hinala ni Hiragi na baka lumapit si Saturday Ella at magmakaawa kay Kazuha na maging katuwang niya, kaya pinayuhan niya si Kazuha. Laban sa pagtanggap, sa halip na makinig, lumabas si Kazuha ng silid at nagtungo upang hanapin si Saturday Ella. Si Saturday Ella, gayunpaman, ay naliligo, iniisip ang mga pagkakataong nahawakan siya ni Kazuha. Hindi nagtagal, nakarating si Kazuha sa kanyang silid at pumasok pagkatapos kumatok. Napansin na wala si Saturday Ella, natukso siyang basahin ang tala-arawan nito, ngunit huminto sa huling sandali.
Doon pumasok si Saturday Ella sa silid at inakala niyang hinahanap niya ang kanyang talaarawan, kaya tumalon siya sa kanyang kama upang kunin ito. Dahil dito, nahulog siya sa ibabaw ni Kazuha, na naging dahilan upang lumitaw ang kanyang mga dibdib. Nakita ito ni Kazuha at naisip niyang ito ang pinaglalabanan ng mga lalaki, kaya nagpasya siyang patuloy siyang pupunta sa silid na ito upang palawakin ang sakop niya. Tinanong niya si Kazuha kung ano ang ginagawa nito sa kanyang silid, kaya tinanong ng lalaki kung nakapagdesisyon na ba siya tungkol sa pagiging kasosyo niya. Sumagot si Saturday Ella na hindi niya kailangan ngunit ikinainis ito ni Kazuha dahil may mahalaga siyang laban na nakatakda bukas. Ipinipilit niyang kailangan niya ng kasosyo para lumaban, ngunit sumagot si Saturday Ella na hindi niya kailangan ng isang katulad niya at sinabihan siyang umalis. Kinagabihan, palihim na pumasok si Saturday Ella sa silid ng dorm ni Ingrid upang sorpresahin siya. Ngunit napagtanto ni Ingrid na naroon siya. Nang tanungin ni Ingrid kung bakit may tangka siyang gawin na kahangalan, sinabi ni Saturday Ella na mas mainam na umatake kapag malayo siya sa kanyang kapareha. Ngumisi si Ingrid matapos marinig ito at puwersahang idiniin ang ulo ni Saturday Ella sa dingding, sinasabing hindi siya mahina kahit wala ang kanyang kapareha. Nagawang makawala ni Saturday Ella mula sa pagkakahawak ni Ingrid, ngunit nang opisyal na silang magsimulang maglaban, mabilis niyang napagtanto na hindi siya katapat ni Ingrid. Ang kanilang biglaang paghaharap ay nakakuha ng atensyon mula sa mga estudyanteng gising pa, ngunit si Kazuha lamang ang naghihinala na posibleng may nagaganap na laban. Sa labas muli, nagsimulang pagsisihan ni Saturday Ella kung bakit niya tinanggap ang hamon ni Ingrid habang siya'y nasasaktan. At pinatumba sa lupa. Nang makabawi si Saturday Ella, nagpasya siyang gamitin ang kanyang kasanayan sa ASOL upang magpakawala ng sunod-sunod na mabilisang atake kay Ingrid, ngunit nakita siya ni Ingrid na papalapit at hinaranggan ang mga ito na parang wala lang. Pagkatapos, inaktibo niya ang kasanayang Tempest Turn na nagpapahintulot sa kanyang lumikha ng maraming kopya ng kanyang sarili. Nang umatake siya, nahirapan si Saturday Ella humarang, kaya muling nasaktan at ibinagsak siya sa sahig. Sa sandaling yun, dumating si Leo, ang kasosyo ni Ingrid, upang sumama kay Ingrid dahil nabalitaan niyang nakikipaglaban ito. Dahil nalalamangan na si Saturday Ella sa dami, ipinaalala ni Ingrid sa kanya na kailangan niya ng kasosyo para sa laban na ito. At nag-aalok pa ng huling pagkakataon para makakuha siya ng isa. Dahil walang sinuman sa mga lalaki ang gustong maging kapareha ni Saturday Ella, lumapit si Kazuha at nagboluntaryo para sa papel, na ikinagulat ni Ingrid. Bago ipagpatuloy ang laban, nilinaw ni Ingrid kay Kazuha na sa pagpanig kay Saturday Ella ay kinakalaban niya ang awtoridad ng akademya. Ngunit sinabi ni Kazuha na wala siyang pakialam doon at ang tanging inaalala niya ay ang siguraduhin na hindi masaktan si Saturday Ella. Nagulat si Saturday Ella nang marinig ito at nagtaka kung bakit laging lumilitaw ang lalaking ito para sa kanya, kaya't sinabi lang ni Kazuha na gusto niyang tumulong. Hiningi niyang mabunyagan upang maging opisyal na kapareha ni Saturday Ella, ngunit tumanggi si Saturday Ella dahil ang ritual ng pagbibinyag ay kinabibilangan ng pag-didli at nahihiya siyang gawin ito. Nagtanong si Kazuha nang may pagtataka upang kumpirmahin kung ganoon ba kasama ang ritual ng pagbibinyag, ngunit sinabi ni Ingrid na hindi ito ganoon at ang layunin lamang nito ay panatilihing magkaugnay ang isip at pandama ng mga magkatuwang. Agad, pinaganya ni Leo ang isang nagyayelong pananggalang sa paligid ni Saturday Ella, na nagbigay ng pagkakataon kay Ingrid na umatake. Sakto sanang mapapatama niya ang isang matinding paghampas, ngunit sinalag ni Kazuha ang nagyayelong bukirin, kaya nagpasya si Ingrid na habulin siya. Inatake siya ni Saturday Ella agad-agad, kaya nagalit si Ingrid at tinanong si Saturday Ella kung bakit pursigido siyang guluhin ang kaayusan ng akademya. Bilang tugon, tinanong ni Kazuha kung bakit lubos siyang nakatuon sa pagpapanatili ng disiplina, ngunit sinabihan niya itong tumahimik. Sa galit, sinugod niya si Saturday Ella at nagsimulang makipaglaban sa kanya na parang magkaaway na sila simula pa noong ipinanganak. Sa kabilang banda, dumating si Janessa at sinabi kay Kazuha ang totoo tungkol kay Ingrid. Sinabi niya na naniniwala si Ingrid na dapat niyang panatilihin ang disiplina sa akademya dahil sa insidente na nangyari kay Marin, ang yumaong matalik niyang kaibigan, humigit kumulang 1 taon na ang nakalipas. Noon, isang rankang tournament ang ginanap sa akademya upang bumuo ng karanasan para sa mga estudyante sa unang taon. Habang nagaganap ito, isang S-rank Nova ang lumitaw at tinalo ang maraming estudyante, na naging dahilan ng pagkasira ng pormasayo ng mga nakaligtas.
Si Marin ang tumindig upang pigilan ang Nova ng sapat na oras para dumating ang tulong, ngunit nang dumating si Ingrid, huli na ang lahat. Sa kasalukuyan, isinasalaysay ni Janessa ang kwentong ito at idinagdag na iniisip ni Ingrid na hindi sana namatay si Marin kung hindi nasira ang pormasayo ng mga estudyante, na nagpapaliwanag kung bakit siya nakatuon sa disiplina. Dahil dito, muling sumama si Kazuha sa labanan at ginamit ang kanyang kakayahang magyelo upang hadlangan ang paggalaw ni Ingrid. Pagkatapos, ginamit ni Saturday Ella ang pagkakataon upang atakihin si Leo, ngunit habang hinahabol niya si Ingrid, na-unlock ng CCU ang buo niyang lakas, na nagpapahintulot sa kanya na gumalaw kahit sa loob ng nagyayelong larangan ni Kazuha. Habang siya ay sumusugod upang atakihin si Saturday Ella, pinatindi ni Kazuha ang kanyang nagyayelong larangan, na nagdulot upang siya ay bumagsak sa lupa. Habang siya ay nahihirapang tumayo, sinabi sa kanya ni Kazuha na hindi namatay ng walang saysay si Marin, at pinatunayan ni Janessa ang puntong ito sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na sinubukan lamang ni Marin na iligtas ang mga estudyante ng unang taon mula sa Nova dahil wala silang mga lalaking kasosyo upang lumaban. Nang marinig ito, naalala ni Ingrid ang huling sandali niya kasama si Marin at napagtanto na nag-aalala pa rin si Marin sa mga estudyante ng unang taon, kahit nasa sandali ng kamatayan. Ito ay nagpabatid sa kanya na walang saysay ang lahat ng galit na kinimkim niya sa loob ng isang taon, at nagsimula siyang umiyak. Bago lumisan, huminto si Saturday Ella upang pasalamatan si Janessa sa pakikipag-usap kay Ingrid, ngunit iginiit ni Janessa na hindi niya ito ginawa para sa kanya. Pagkatapos niyon, pinasalamatan ni Kazuha si Saturday Ella sa pagliligtas ng kanyang buhay at binanggit na ito na ang ikalawang beses, ngunit ang marinig ito ay nagpula sa pisngi ni Saturday Ella. Kinabukasan, isang batang babaeng may kakaibang kakayahan na nagngangalang Rana ang ipinatawag ng matataas na pari ng kanyang nayon at pinili bilang nakatadhanang humayo sa mundo. Samantala, sa akademya, si Yumei ay nagal lektura tungkol sa mga nova at ang kanilang pinagmulan. Ipinaliwanag niya na ang mga nova ay maaaring magdulot isang nagyayelong larangan, at ang tungkulin ng isang lalaking katuwang sa labanan ay gumanap bilang isang pampigil at alisin ang epekto ng nagyayelong lugar ng mga nova at lumikha ng larangan para makagalaw ng malaya ang kanilang mga babaeng katuwang. Narinig ito, nagsimulang tumitig si Hiragi kay Kazuha, nagtataka kung paano niya napaganya ang nagyayelong larangan nang hindi nabinyagan. Pagkatapos ng klase, tinanong niya kung paano niya yun nagawa kahapon, ngunit wala siyang ideya. Sinabi niya na gusto lang niyang protektahan si Saturday Ella at hindi niya alam kung paano niya napaganya ang pagyayelo. Pagkatapos ay tinanong ni Hiragi kung nagpasalamat si Saturday Ella sa kanya sa pagligtas ng kanyang buhay, at nang banggitin ni Kazuha na hindi ginawa ni Saturday Ella, pinapalaki ito ni Hiragi. Sumingit din si Arthur na walang magandang manggagaling kay Saturday Ella, ngunit sa puntong yun lumitaw si Saturday Ella upang kausapin si Kazuha. Bagaman narinig niya ang lahat ng sinabi, nanatili siyang mahinahon at magalang na humiling na makausap si Kazuha. Pagdating sa bubong, lamambat siya at sinabi kay Kazuha na masyado siyang komportable na hinahayaan niya itong hawakan siya. Sumagot si Kazuha na may nararamdaman din siya para dito, ngunit hindi niya alam kung paano ilarawan ito. Napagtanto na kayang gumamit ni Kazuha ng pagyayelo nang hindi kinakontrata ng sinuman, pumayag siyang maging partner niya ito. Sinabi niyang ayaw niya itong binyagan dahil nahihiya siya, kaya sabi ni Kazuha na ayos lang sa kanya. Samantala, dumating si Rana sa akademya dahil gusto niyang magpatala at hanapin ang taong nakalaan para sa kanya. Sa oras ng break, habang kumakain ng tanghalian sina Saturday Ella at Kazuha, naglakas loob si Saturday Ella na imbitahin si Kazuha sa kanyang dorm mamayang gabi. Bagaman nagulat si Kazuha sa kahilingan, tinanggap niya ito at inaabangan ang mga plano ni Saturday Ella para sa kanya. Malapit nang lumubog ang araw, naglalakad pabalik si Kazuha mula sa lugar ng mga silid-aralan nang makasalubong niya si Rana sa campus. Nakita siya ni Kazuha at nagtaka kung sino siya dahil pamilyar ang kanyang kasuutan. Samantala, nakita siya ni Rana at tumalon para hadlangan ang kanyang paghinga. Siya ng kanyang mga lobo dahil nakahanap na rin siya ng kausap. Mula doon, ipinakita ni Kazuha sa kanya ang daan patungo sa opisina ng principal at nalaman niyang bagong estudyante pala siya. Sa pintuan ng opisina, pinasalamatan siya ni Rana sa tulong at sinabing nagpapasalamat siya kay Diyos sa Kunlun sa pagpapahintulot na makatagpo ng isang tulad niya. Habang nagtataka si Kazuha kung sino si Kunlun,
naaalala niyang malapit na ang oras para makita niya si Saturday Ella, kaya lumabas siya upang maghanda para sa pagtatagpo. Sa daan, sinabi niya kina Hirogi at Arthur na siya na ngayon ang partner ni Saturday Ella. Ang buong pangyayari ay ikinagulat ni Hirogi dahil hindi karaniwan ang magkaroon ng partner nang hindi nabibinyagan, dahil nagdudulot ito ng malabong relasyon kung saan ang parehong partido ay sangkot. Hindi magkatugma. Dito, sumagot si Kazuha na inanyayahan na siya ni Saturday Ella sa kanyang silid upang magpalipas ng gabi, ikinagulat ito ni Hirogi. Sinabi ng babae sa kanya na kapag nagtatagpo ang magkapareha sa gabi, nagbabahagi sila ng masasayang sandali at maaaring maging mainit ang sitwasyon. Kinumpirma ito ni Arthur dahil nakasama na niya si Ganesha magpalipas ng gabi dati, bagaman sinabi niya na lasing siya noon at hindi niya matandaan ang nangyari. Pagdating sa dorm ng mga babae, nakasalubong ni Kazuha ang tatlong babae na nagtanong upang kumpirmahin kung siya ang kapareha ni Saturday Ella. Nang sumang-ayon si Kazuha, pinagkakaguluhan siya ng mga babae at pinagtulungan siyang saktan, kaya sumugod si Hirogi at sinubukang. Sila na huminto. Ang kanilang pinuno, si Audrey, ay tumanggi, kaya napagtanto ni Hirogi na sila ang natalo kay Saturday Ella sa huling torneo. Pinagdugtong-dugtong niya ang mga pangyayari at sinubukang bigyan ng babala si Kazuha na siya ay target, ngunit si Therese, isa sa mga babae, ay umatake sa kanya mula sa likuran. Iginiit ni Therese na pinahihirapan niya si Hirogi dahil sa kawalang galang nito sa kanyang mga nakatatanda, ngunit alam ni Kazuha na yun ay isa lamang dahilan upang bugbugin siya. Dahil dito, nagalit si Hirogi at inactivate ang kanyang kapangyarihan para labanan si Therese, ngunit sa kabila ng kanyang galit, nabigo siyang makatama ng kahit isa. Nagsawa si Therese sa kanya at bumawi sa pamamagitan ng isang matinding pagtama na nagpatamba sa kanya agad-agad. Napagtanto ni Arthur na maaaring lumala ito, kaya umalis siya para tumawag ng instruktor, ngunit pinigilan siya ni Aika, isa pang babae, at sinaktan siya. Samantala, natapos si Rana sa opisina ng prinsipal at naglalakad pababa patungo sa dormitoryo ng mga babae. Doon, nakatali si Arthur at humihingi ng saklolo dahil sinasaktan siya ni Aika gamit ang kanyang mga paa. Si Hirogi ay nasasaktan din, at ang pinagsama nilang sigaw ay nakakainis kay Kazuha hanggang sa tuluyan siyang hindi na nakapagpigil. Binalaan niya si Audrey na utusan ang kanyang mga babae na tumigil, ngunit nang tumanggi siya, naglabas si Kazuha ng isang nagyayelong patlang na humahadlang sa lahat ng babae sa paggalaw. Sa ngayon, nakarating na si Rana sa dorm at nagsisimula ng kumiliti ang kanyang Nova Senses dahil ginagamit ni Kazuha ang kanyang mga kapangyarihan. Gayunpaman, nahihirapan si Kazuha na panatilihin ang kanyang nagyayelong patlang, kaya siya ay nawala ng malay dahil sa pagkaubos ng enerhiya. Sa pagkawala niya ng malay, nabalik ang kakayahan ni Audrey at ng kanyang mga kasama na gumalaw. Ngunit natakot sila kay Kazuha dahil hindi na mapipigilan si Saturday Ella kung makumpleto niya ang kanyang kontrata rito. Bunga nito, nagpasya sila na pigilan si Kazuha. Ngunit bago pa mangyari yun, dumating si Rana at pinigilan si Audrey sa isang kamay. Sinabi ni Rana kay Audrey na lumayo dahil sinabi sa kanya ni Joe sa kanla na kanya si Kazuha. Ngunit iniisip ni Audrey na siya ay lumalabis. Sinubukan ni Therese at Aika na linlangin si Rana. Ngunit si Rana ay gumalaw tulad ng isang airbender, umiilag sa lahat ng kanilang mga atake isa-isa hanggang sa ibinuwal niya sila sa lupa. Nang makabawi si Ike, umatras siya dahil hindi sulit ang makipaglaban kay Rana. Samantala, pinanood ni Atiya kung paano nangyari ang lahat at nakita niyang interesante si Rana. Ilang sandali pagkatapos, nasa kanyang silid si Saturday Ella, nahihirapan pumili kung ano ang isusuot niya para makasama si Kazuha sa magdamag. Nang kumatok si Arthur sa kanyang pinto at sabihin sa kanya ang nangyari. Kinagabihan, mabilis siyang pumunta sa infirmary at nakita si Ran ang nakaupo doon. Kaya sinabi ni Arthur sa kanya na tumulong si Rana sa pagligtas kay Kazuha. Nang magtanong siya tungkol kay Kazuha, tiniyak ni Rana sa kanya na maayos lang siya at makikita nila ito sa lalong madaling panahon. Matapos niyang ipakilala ang sarili bilang bagong estudyante, binasa ni Arthur ang sitwasyon at inilayo siya upang pigilan siyang maghintay na makita si Kazuha. Sa kanilang pagkawala, dumating ang mga doktor at sinabi kay Saturday Ella na si Kazuha ay palaging nagbibigay ng stress sa kanyang sarili. Tiniyak nila sa kanya na mabubuhay siya dahil pagod lamang siya at tiyak na gagaling sa lalong madaling panahon.
Gamaan ang loob ni Saturday Ella matapos marinig ito at dali-daling pumunta upang tingnan kung kamusta si Kazuha. Samantala, sinasabi ni Rana kina Arthur at Hirogi kung bakit siya narito sa akademiyang ito. Ipinaliwanag niya na ipinadala siya ng kanyang mga tao upang hanapin ang kanyang nakatakda, at ipinakita pa ang kanyang 6 na nakatanim na stigmata. Nagulat si Arthur nang makita ito ngunit natanto niya na iyon ang dahilan kung bakit siya napakalakas. Naiintindihan din niya na ipinadala siya ng mga tao ni Rana dito dahil ang akademiyang ito ay maraming mahuhusay na lalaki na maaari niyang ay pareha. Ngunit, sinabi ni Rana na natagpuan na niya ang kanyang kapareha, at ito ay si Kazuha. Nang marinig ito, sinabi ni Arthur sa kanya na pumili ng iba dahil si Kazuha ay kinuha at ang kasama niya ay si Saturday Ella. Samantala, nag-uusap sina Atiya at ilang iba pang babae mula sa 3 taon tungkol kina Kazuha at Rana, na bagong dating sa akademya. Kinabukasan ng umaga, nagising si Kazuha upang makita si Saturday Ella na nakahiga sa tabi niya at nagulat siya na nakasama niya ito magdamag. Nang subukan ni Saturday Ella umalis, humingi ng paumanhin si Kazuha dahil hindi siya nakapunta sa silid nito kagabi. Ngunit hindi ito pinansin ni Saturday Ella bilang hindi malaking bagay dahil nakasama naman nila ang isa't isa magdamag. Kalaunan sa umagang yon, itinalaga si Rana sa isang klase kasama ang mga estudyante ng 2 taon, kaya nagpasya siyang umupo sa tabi ni Saturday Ella. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili niya kay Saturday Ella at nilinaw na gusto niya si Kazuha dahil siya ang kanyang pinili. Naiinis si Saturday Ella nang marinig ito, ngunit pinigil niya ang kanyang damdamin upang maiwasan ang paggawa ng katangahan. Sa oras ng palakasan, umupo si Saturday Ella ng mag-isa. Nagtataka kung ano ang ibig sabihin ni Rana nang sabihin niyang si Kazuha ang kanyang pinili. Nasa harapan niya si Rana at isang grupo ng mga babae sa 2 taon na nakapila para sa isang practice match. Itinalaga ng instruktor si Rana laban kay Ganesha para sa isang sparring match at iniisip ni Ganesha na madali itong mananalo. Sa pagsisimula ng laban, ipinatawag niya ang kanyang mga tanikala at ginamit ang mga ito upang makagawa ng maraming atake. Kay Rana, ngunit madaling naharangan ni Rana, na nagpaiwan kina Saturday Ella at Ganesha na nagulat. Kaagad pagkatapos, biglang sumugod si Rana kay Ganesha at binigyan siya ng sipa sa ere sa dibdib niya na naglantad sa kanyang patag na dibdib. Habang papalapit si Rana upang sumunod na tumama, naisip ni Ganesha na ito ay isang manglalaban sa malapitan at nahulaan niya ang susunod nitong gagawin. Matapos harangan ng atake, buong lakas siyang sumugod kay Rana upang tapusin ito gamit ang isang panlaslas na atake. Habang nawawala ang usok, nagulat siya nang makita na walang malubhang sugat si Rana, ngunit bago pa siya makasugod muli, si Rana ay nasa harapan na niya na may nakamamatay na suntok. Sa kabutihang palad, tinapos ng instruktor ang sparring match dahil ubos na ang kanilang oras. Kaya nagsimulang magkumpulan ang lahat sa paligid ni Rana dahil nakasabay siya sa pinakamataas na ranggong estudyante ng 2 taon. Sa pagmamasid mula sa malayo, napagtanto ng 2 estudyante sa 3 taon, sina Creo at Arnett, na malakas si Rana, kaya sumama sila kay Atiya upang bumuo ng masamang balak. Nang hapong yun, nang sumama si Kazuya kina Arthur at Hiragi para mananghalian, kapwa sila masaya na nakarecover na siya. Muli, binalaan nila siya laban sa pakikisama kay Saturday Ella dahil siya ang dahilan kung bakit siya pinagtulungan ng grupo ni Audrey. Binanggit din ni Arthur na nakasakit si Saturday Ella ng isang lalaki sa dati niyang paaralan na hindi na nakabangon at napilitang lumipat sa akademya na ito. Habang kinukumpirma ni Hiragi ang kwentong ito, nagduda si Kazuya at nagtanong kung ano ang nangyari noon. Ayon kay Arthur, si Saturday Ella ay nasa silangang sangay ng akademya na ito kung saan nag-aaral ang isang lalaking nagngangalang Brooks. Sikat siya dahil pambihira ang kanyang kakayahan bilang isang male partner. Bukod pa rito, siya ay may hitsura at maraming babae ang nagkakandara pa sa kanya, at sa gabi, marami ang nagnanais na mapabilang sa kanyang piling. Gayunpaman, naging partner siya ni Saturday Ella at nauwi sa pagkakasugat ng matindi kaya't hindi na niya kayang gampanan ang kanyang tungkulin bilang isang gifted partner. Matapos marinig ang kwentong ito, dumating si Rana sa mesa at pinagkakaguluhan si Kazuya dahil masaya siyang nakabawi na ito. Sa pag-oobserba sa sitwasyon, sina Arthur at Hiragi ay kapwa gumawa ng mga dahilan upang umalis para magkaroon si Rana ng oras para magsaya kasama si Kazuya. Sa kanilang pagkawala, pinakiusapan ni Rana si Kazuya na itigil ang pagtawag sa kanya ng senior,
kahit na mas mataas siya ng isang antas sa kanya. Sa simula, tumanggi si Kazuya, ngunit sa pagpilit ni Rana na halos dam-aikit ang kanyang dibdib sa kanya, sa huli ay sumuko rin siya. Sa sandaling yun, dumating si Saturday Ella at nakita si Rana sa isang kakaibang posisyon kasama si Kazuya. Bagamat nakita niyang kakatwa na tinatawag na ni Kazuya si Rana sa pangalan, nagkunwari siyang walang pakialam at humiling na makausap si Kazuya ng pribado. Habang umaalis si Kazuya, dumating si Edia at nagtanong kung pwede siyang kumain kasama si Rana. Pagkatapos ay, binabanggit si Kazuya at sinusubukang iparating na siya ay naghihirap sa mga kamay ni Saturday Ella. Samantala, si Saturday Ella ay nasa rooftop, nagmamakaawa kay Kazuya na ihinto ang pagtawag sa kanya na parang isang senior student. Nagmamakaawa siya na tawagin siya sa kanyang unang pangalan dahil naiinggit siya kay Rana, ngunit hindi comfortable si Kazuya dito. Pagsapit ng takip-silim, si Kazuya ay bumalik sa kanyang dormitoryo para magpahinga habang tinatapos ni Rana ang kanyang usapan kay Edia. Bago nito, sinabi ni Edia sa kanya na interesado lang si Saturday Ella kay Kazuya dahil kaya niyang mag-trigger ng freezing field nang hindi bumubuo ng kasunduan sa kahit sino, at sigurado siyang si Saturday Ella ay pinag-aaliw lamang si Kazuya dahil sa kanyang kapangyarihan. Sa kasalukuyan, iniisip ito ni Rana at kumbinsido na si Saturday Ella ay isang banta at maaaring iwanan si Kazuya kung hindi na siya magiging kapaki-pakinabang. Kaya, nang gabing yun, siya ay biglang dumating sa dorm ni Saturday Ella at inanyayahan siyang sumama sa kanya para maglakad. Kasabay nito, napagtanto ni Kazuya na hindi pa siya nakakabisita ng maayos sa silid ni Saturday Ella, kaya siya ay umalis upang hanapin siya. Mamaya ng gabing yun, dinala ni Rana si Saturday Ella sa training arena at sinabihan siyang lumayo kay Kazuya. Nang marinig ito, nagtaka si Saturday Ella kung ano ang pinagsasasabi nito. Kaya sinite siya ni Rana dahil hindi siya nagsasagawa ng pagbabasbas. Ritual kasama si Kazuya. Pagkatapos ay ipinahayag ni Rana na si Kazuya ay kanya at gagawin niya ang ritual ng binyag kasama siya upang patibayin ang kanilang samahan, ngunit sinabi ni Saturday Ella sa kanya na si Kazuya. Nang tanungin siya kung bakit hindi pa niya nabinyagan si Kazuya, tumanggi siyang sagutin ang tanong, na sinasabing ito ay isang personal na desisyon. Dahil hindi kumbinsido si Rana, hinawakan niya si Saturday Ella, kaya nasampal siya sa mukha. Gumanti si Rana at nagmungkahi ng labanan, na nagsasabing ang mananalo ang magkakaroon ng karapatan kay Kazuya habang ang matatalo ay aatras habang buhay. Samantala, sa dorm ng mga babae, napansin ni Kazuya na wala si Saturday Ella sa kanyang kwarto, ngunit habang palabas siya, narinig niya. Dalawang estudyante ang nagsasabing kasama ni Saturday Ella si Rana sa training arena. Sa arena, nakangiti si Arya habang pinapanood si Saturday Ella na nakikipaglaban kay Rana. Dahil may kalamangan si Rana sa close-range combat, inactivate ni Saturday Ella ang kanyang assault skill at ginamit ito upang magpakawala ng sunod-sunod na mabilis na atake kay Rana. Binawi ni Rana ang sitwasyon sa laban sa pamamagitan ng pag-activate ng Wings of Light skill na nagpapataas ng kanyang leksi at lakas. Nang subukang umatake ni Saturday Ella, madali siyang nasasagupa at nagsimulang magtaka kung anong klaseng skill ang ginagamit ni Rana laban sa kanya. Habang muli silang nagbabanggaan, nakuha ni Rana ang kalamangan at nagawa pang makatama ng malinis kay Saturday Ella. Gayunpaman, mabilis na nakabawi si Saturday Ella at iniaktibo ang kasanayang double assault na ginamit niya para salagin ang susunod na atake ni Rana. Dahil dito, kinilabutan si Atia dahil hindi niya inaasahan na ganoon kabilis si Saturday Ella. Bumagsak si Rana sa lupa at napagtanto na kailangan niyang ibuhos ang lahat dahil malakas si Saturday Ella. Nang makabawi siya, sumugod sa kanya si Saturday Ella at nagpakawala ng matinding atake, ngunit kinaya ito ni Rana at sumagot ng suntok na puno ng enerhiya na nagpahina kay Saturday Ella. Habang nakikita ito ni Atia, napagtanto niya na parehong magiging problema sina Saturday Ella at Rana dahil ginagamit nila ang kanilang napakalakas na kakayahan gayong mga estudyante pa lang sila sa ikalawang taon. Sa labis niyang pagkagulat, nakabawi si Saturday Ella at sinabi kay Rana na hindi pa siya sumusuko. Nang maglalaban na sana ulit sila, biglang pumasok si Kazuya at nagtanong kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ipaliwanag sa kanya ang lahat, ipinaliwanag niya kay Rana na si Saturday Ella ang kanyang partner at hindi siya ginagamit ni Saturday Ella para sa kanyang kapangyarihan. Para patunayan ang kanyang punto, inihayag niya na siya ang matagal nang gustong maging partner ni Saturday Ella.
Noon din, nagpakita si Atiya kasama sina Creo at Arnett, at naiinis sila dahil hindi nangyari ang mga bagay ayon sa kanyang plano. Nalilito si Rana, at nagtataka kung ano ang nangyayari, kaya ipinahayag ni Atiya na niloko niya ito para isiping ginagamit ni Saturday Ella si Kazuya. Sabi niya, gusto niyang saktan ni Rana si Saturday Ella dahil sa kawalang galang nito sa mga estudyante ng 3 taon, ngunit ngayon ay kailangan na niyang siya mismo ang kumilos. Habang nakikinig, nainis si Saturday Ella at sinabihan nitong tumahimik dahil sawa na siya sa mga walang saysay nitong banta. Sa pagkakita na handang lumaban si Saturday Ella, sinabi ni Atiya sa kanya na pumili ng kalaban, si Arnett o si Creo, ngunit sinabi ni Saturday Ella na lalabanan niya silang dalawa ng sabay. Natuwa si Arnett nang marinig ito dahil gusto niyang turuan ng leksyon si Saturday Ella, at sumasang-ayon si Creo sa labanang dalawa laban sa isa. Gayunpaman, sumingit si Rana at sinabing lalaban din siya, dahil sa pagtatangkang manipulasyon ni Atiya sa kanya. Sinusubukan ni Kazuya na pigilan siyang makipaglaban, kaya nainis si Arnett sa kanya at pinatumba siya ng suntok. Nakitang walang malay si Kazuya, nagalit si Saturday Ella at inatake si Arnett dahil sa pagpapatambo nito, ngunit madali niya itong naharangan. Sa panunood mula sa likuran, kumbinsido si Rana na hindi ginagamit ni Saturday Ella si Kazuya para sa kanyang kapangyarihan dahil nakikipaglaban siya para protektahan ito. Napansin niya nang magpakawala si Arnett ng isang mabilis na atake na halos hindi masabayan ni Saturday Ella at nagtaka siya kung anong uri iyon ng kasanayan. Bago pa niya malaman, huminto si Creo sa likuran, siya at nagtagumpay sa pagtama ng matitinding tama. Nang sinubukan niyang bumalik ng pabor, pinanaygan siya ni Creo gamit ang malakas nitong kapangyarihan at saka tinapos siya ng kanyang mga clone na umaatake mula sa lahat ng anggulo. Nang makita kung gaano kadali natalo si Rana, nagpasya si Saturday Ella na buhayin ang kanyang assault skill o kung hindi ay siya sa kabila ng pagbilis, madaling nakita ni Arnett ang kanyang mga atake at sumagot ng matuling hampas na nag-iwan kay Saturday Ella na nakahandusay sa sahig. Habang si Saturday Ella ay nagtatangkang makabawi, kinutya siya ni Arnett dahil inaabot lang niya ang anino nito simula pa lamang ng kanilang laban. Nang marinig ito, alam ni Saturday Ella na hindi nagbibiro si Arnett dahil ngayon niya lang na-realize na ginagamit ni Arnett ang double assault skill. Kahit alam niyang dehado siya, sumumpa siya na hindi na siya susuko o susunod sa utos ng sinuman. Ngunit habang sumusugod siya para lumaban, ngumisi si Arnett dahil nakikita niya ang bawat galaw nito. Kaya sinugod niya ito mula sa iba't ibang anggulo at iniwang malubhang na sugatan, na pahandusay sa sahig. Tuwang-tuwa si Atiya na makita si Saturday Ella ngayong linggo, iniisip na natuto na ito ng leksyon. Inalok niyang dalhin si Saturday Ella sa infirmary sa kondisyon na lumuhad ito at humingi ng tawad sa pagsuway sa mga third-year student, ngunit tumanggi si Saturday Ella. Ang marinig ito ay labis na ikinagalit ni Atiya hanggang sa punto kung saan sinabihan niya sina Arnett at Creo na sirain ang inilagay na stigmata kay Saturday Ella. Nag-aalinlangan ang mga babae na gawin ito dahil baka magkaroon ng pinsala sa utak si Saturday Ella mula sa pamamaraan, at mapaalis sila sa akademya. Gayunpaman, sinabi ni Atiya na malayo na ang kanilang narating para umatras, at handa na siyang tanggapin ang parusa ng akademya. Samantala, si Saturday Ella ay nakahandusay at mahina sa sahig, inaalala ang panahon na buhay pa ang kanyang ina. Noon, siya ang anak sa labas ni Howard L. Bridget, ang pinuno ng pamilyang L. Bridget. Dinala siya ng kanyang ina sa mansyon ng pamilya matapos ang maraming taon dahil siya ay may sakit at hindi kayang bayaran ang mga gastusin. Pagdating ni Saturday Ella sa mansyon, si Olivia, ang kanyang madrasta, ay hindi pala kaibigan dahil nangako siyang hindi kailanman tatanggapin si Saturday Ella bilang miyembro ng pamilya. Ang kapatid sa ina ni Saturday Ella, si Violet, ang bukod-tangi dahil mabait siya kay Saturday Ella, habang ang kanyang kapatid na si Luis, ay isang taong mayabang at makasarili. Kinukutya niya si Saturday Ella at gustong gawin siyang kanyang sunod son Yeren. Isang araw, tinrato niya si Saturday Ella na parang isang utusan, at nang magreklamo si Violet, sinigawan siya ng kanyang ina, si Olivia, dahil pinanagan niya si Saturday Ella. Kaya isang gabi, habang umiiyak si Saturday Ella sa kanyang silid, pumasok si Luis ng patago at pinilit siyang tanggapin na siya ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Nangako siya na pigilan ng ina ni Saturday Ella na mapaalis sa bahay maliban kung papayag ito sa kanyang mga kondisyon, kaya napilitang tanggapin ni Saturday Ella. Mula noon, sinimulan siyang gawa ng hindi maganda ni Luis, at kinamuhian niya ito.
Nang sa wakas ay nagsumbong siya sa kanyang ina, sinabihan siya ng may sakit na babae na tiisin ito dahil wala silang kinabukasan kung mapaalis sila sa bahay, at lalo lamang nitong palalain ang kanyang paghihirap. Lumipas ang mga taon, at patuloy na pinagtiisan ni Saturday Ella ang mga hindi magandang gawain ni Luis. Ngunit isang araw, nadatnan sila ni Violet at nagulat sa ginagawa ng kanyang kapatid. Sinampal niya si Luis sa mukha, ngunit ang gawaing ito ang ikinapaalis ni Saturday Ella sa mansyon. Nagpatuloy ang panahon, at si Saturday Ella ay nagpatala sa akademya, hanggang sa isang araw ay narinig niya na ang kanyang ina ay nasa ospital at malapit ng pumanaw. Nang dali-dali siyang pumunta upang makita ang kanyang ina, humingi ng tawad ang babae para sa lahat ng masasamang bagay na kinailangan niyang tiisin sa mansyon. Sinabi niya kay Saturday Ella na hindi na niya kailangang tiisin yon dahil tapos na ang kanyang oras, at binalaan din niya si Saturday Ella na huwag magpatalo sa sinuman o tanggapin ang pagkatalo. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, pumanaw ang ina ni Saturday Ella, na iwang lumuluha si Saturday Ella. Sa kasalukuyan, naaalala niya ang huling hiling ng kanyang ina at pinilit ang sarili na tumayo mula sa sahig. Habang muli niyang iniaaktiba ang kanyang kapangyarihan, nagulat sina Arnett at ang ibang babae dahil kayanan niyang gumamit ng pakpak ng liwanag. Bigla namang binalaan ni Creo si Arnett tungkol sa paparating na atake, ngunit huli na ang lahat dahil nakuha na siya ni Saturday Ella. Sinundan ito ni Saturday Ella ng matinding sipa na nagtulak kay Arnett para tumama sa dingding, kaya nagpa siya si Creo na lumaban. Bago pa niya malaman, nakabawi na si Rana at inatake siya mula sa likod. Habang nakikipaglaban si Saturday Ella kay Arnett, malapitang pinapanood ito ni Atia at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita dahil mas mabilis kumilos si Saturday Ella kaysa kay Arnett. Mula sa pananaw ni Arnett, Saturday Ella ay nawalan ng kontrol at nilalabanan siya ng buong lakas. Sinubukan niyang gamitin ang kakayahan niyang Acel para kahit makatakas, ngunit naabutan siya ni Saturday Ella, ginamit ang triple Acel skill, inatake siya mula sa lahat ng direksyon, at iniwan siyang walang magawa sa sahig. Para naman kay Creo, hinaranggan ni Rana ang lahat ng kanyang atake at tinapos siya sa isang mapanganib na tama. Nang makita niyang walang laban ang kanyang mga kasama, nagpa siya si Atia na labanan sina Saturday Ella at Rana, ngunit nakabawi ang kanyang mga kasama at sinabi sa kanyang huminto. Pakiramdam nila ay naiinsulto sila dahil tinalo sila ng mga mag-aaral ni Mir sa ikalawang taon, ngunit bago pa sila makipaglaban, dumating si Chiffon kasama si Tixie. At sinabihan silang huminto, bagaman pinapaalalahanan niya sila na ang mga patakaran ng akademya ay walang pasubali. Sinabi ni Arnett na wala siyang pakialam at pagkatapos ay umatake kay Saturday Ella. Pumagitna si Tixie upang pigilan siya, ngunit nang mapatunayang matigas ang ulo niya, nakaramdam siya ng panghihina at napagtanto niyang mabilis na dumaan si Chiffon sa likod niya at nakatama ng mabilis na tama. Nagulat sina Creo at Atia nang makita ito, ngunit napagtanto nilang ito ay dahil si Chiffon ang nangunguna sa akademya at hindi sila dapat umasa ng mas mababa. Pagkatapos ay pumayag silang huminto sa paglaban, kaya ginamit ni Saturday Ella ang pagkakataon upang dalhin si Kazuya sa klinika. Sa gabi, hinarap ni Chiffon si Elizabeth, isang estudyanteng nasa ikatlong taon, at humihingi ng tawad dahil siya ang nasa likod ng lahat ng pag-atake kay Saturday Ella. Nang igiit niya na hindi siya aatras, itinuro ni Chiffon na tinalo ni Saturday Ella ang ika-4 na ranggo na estudyanteng nasa ikatlong taon at hindi makatwiran na hindi kilalanin na malakas siya. Binigyang diin niya na ang paggamit ng tahasang lakas kay Saturday Ella ay hindi gagana, ngunit binanggit din na sinabi ng punong guro na darating ang madilim na panahon. Kalaunan ng gabing yon, nagising si Kazuya sa infirmary at nakita niya sina Rana at Saturday Ella na naghihintay sa kanya. Humihingi siya ng tawad sa pakikialam sa laban kahapon kahit alam niyang wala siyang magagawa tungkol dito. Galit si Saturday Ella sa kanya dahil sa paggawa ng isang bagay na bobo. Dahil hindi niya mapapatawad ang sarili niya kung may mangyari sa kanya, bagaman hindi niya ito sinasabi ng malakas. Habang papalabas siya ng silid, sinabi ni Rana kay Kazuya na ang munting bayani niyang ginawa ay mas lalong nagpatibok sa puso niya para sa kanya, at ipaglalaban niya na maging kasosyo niya ito anuman ang mangyari. Ilang araw pagkatapos, sinabi ni Hiragi kay Kazuya tungkol sa isang nalalapit na prom event na kadalasang ginaganap minsan sa isang taon. Inaasahan ni Arthur ang prom event na ito bukas dahil papayagan ang mga first year na makilahok at gustong-gusto niyang dumalo.
Binanggit ni Hiragi na ang pinakamagagandang babae ay maglalaban-laban para maging prom queen sa pamamagitan ng isang beauty pageant, at si Elizabeth ang naging prom queen noong nakaraang taon. Nang marinig ito, hindi nagulat si Kazuya dahil mas mainit pa sa araw si Elizabeth at mukha siyang tuliro habang nakatitig dito habang kumakain ito. Napansin ni Hiragi si Kazuya na pinagmamasdan si Elizabeth at nagtaka kung isa siyang mapaglarong lalaki na uhaw sa atensyon dahil may Saturday Ella na siya. Nagtanong siya kung may namamagitan sa kanila, kaya sinabi ni Kazuya na maayos ang lahat, ngunit ilang araw na mula nang huli niyang kausapin ito. Nang maglaon, ipinatawag ni Elizabeth sina Saturday Ella at ang mga kasama nito at pinayuhan silang pigilan ang sarili sa pag-atake kay Saturday Ella dahil hindi nila ito matatalo. Sinabi niya pagkatapos na interesado siyang makita ang buong potensyal ni na Saturday Ella at Rana dahil sinabi ng punong guro na may bagyo na paparating at hindi ito ang pinakamagandang oras para mag-away-away sila. Kahit may saysay ito, hindi nasiyahan si Saturday Ella sa pagpapahinahon, kaya nagpasya siyang parusahan si Saturday Ella nang hindi man lang siya dinidikit. Samantala, hinahanap ni Saturday Ella si Kazuya para yayain siyang maging kapareha niya sa prom. Nang makita niya ito, napansin niya na sinusubukan ni Rana na suyuin si Kazuya ngunit hindi umalis si Saturday Ella dahil ayaw niyang magbahagi. Dahil pareho nilang gusto ang iisang lalaki, nagsimula silang magtalo kung sino ang makakapag-uwi sa kanya. Kaya sinabi ni Kazuya na gusto niya si Saturday Ella. Ipinaliwanag niya kay Rana na matagal na niyang gustong tanungin. Nakalabas si Saturday Ella na nag-iwan kay Saturday Ella na nagulat. Tinanggap ni Rana ang pagkatalo at tiniyak kay Kazuya na gusto pa rin niya ito, hindi bago siya halikan sa pisngi at lumakad palayo. Ang ginawa niyang ito ay halos ikabahala ng husto ni Saturday Ella. Ngunit bago siya umalis, sinabi niya kay Kazuya na makipagkita sa kanya sa gabi ng prom. Kinabukasan, binibihisan ng mga kasama ni Miyabi ng pinakamagarbong kasuutan sa kasaysayan ng anime dahil gusto niyang maging prom queen. Samantala, iniisip ni Saturday Ella kung ano ang isusuot dahil ayaw niyang matalo kay Rana, ngunit nahihiya siyang maging masyadong lantad. Habang nagpapalit siya ng kasuutan, Kazuya dumating upang makita siya. Ngunit nadapa siya at bumagsak sa ibabaw niya habang sinisikap na abutin ang pinto. Sa posisyong ito, nagkamali si Kazuya ng hawak sa kanyang dibdib, ngunit doon dumating si Edia at pinagsabihan sila dahil sa kanilang pagiging walang hiya. Samantala, ibang estudyante ay nasa labas naghahanda para sa prom, at si Hirogi ay nag-aalala dahil wala pa rin siyang cap-ares. Habang naghahanap ng perpektong lalaki, napansin niya na hindi niya pa nakikita si Kazuya at nagtataka siya kung ano ang nangyari dito. Sa simula ng event, pinapanood ni Yumi at Elise ang palabas mula sa isang silid, ngunit napansin nilang hindi dumarating ang principal. Habang sinasabi ni Shifa na inanyayahan niya ito, napagtanto ng dalawang instruktor na hindi dumating ang punong guro dahil napansin niya ang kakaibang dimensional na panginginig kamakailan, at ngayon iniisip nilang baka may kaugnayan nito sa Nova. Sa dormitoryo ng mga babae, hinamon ni Edia si Saturday Ella sa isang paligsahan, kaya ipinapalagay ni Kazuya na ito ay isang pisikal na labanan at lumapit upang ipagtanggol si Saturday Ella. Gayunpaman, sinabi ni Edia sa kanya na magpahinga dahil wala siyang ganang lumaban. Sinabi niya kay Saturday Ella na lumahok sa paligsahan ng prom queen at ipinakita ang kanyang lihim na kasuutan upang ipakita na walang laban si Saturday Ella sa kanya. Napagtatanto na si Edia ay, seryoso, tinanggap niya ang hamon at kinakalansing ang kanyang mga kampanilya para ipakita na seryoso rin siya sa kanyang hangarin. Natakot si Edia dito dahil natalo siya sa laban kontra pagdadalaga, kaya siya ay tumakbo papalayo, sumusumpa na mananalo sa anumang paraan. Sa labas, sa kaganapan ng prom, maraming magagandang dilag ang nagpapakita ng kanilang mga kasuutan para makakuha ng boto mula sa mga lalaki. Nang turn na ni Ganesha, lahat ng mga lalaking may sariling panlasa ay nagtipon para hanggan ang kanyang kadakilaan, ngunit halos mawala sila sa kanilang sarili ng turn na ni Rana dahil sa kanyang nakakabighaning dating. Sa likod ng entablado, si Saturday Ella ay lubhang nababalisa dahil napakahiya niya para umakyat sa entablado. Mukhang kaakit-akit, nagsisimula siyang pagsisihan kung bakit niya tinanggap ang hamon ni Edia, ngunit sinabi ni Kazuya sa kanya na huli na ang lahat dahil aakyat na siya sa lalong madaling panahon. Di nagtagal, dumating si Rana dahil siya naman ang susunod na aakyat sa entablado, ngunit namangha si Kazuya sa kanyang kasuutan dahil sa disenyong lubhang kapansin-pansin at bukas.
Nagpakita si Adia at nagsimulang tuksuhin si Saturday Ella sa pagbitaw ng ganoon kadali, ngunit napilitan siyang tanggapin ang isa pang masakit na katotohanan nang ikinilos ni Rana ang kanyang mga kampanilya upang ipakita na siya ang mas gustong kandidato upang manalo. Kaagad, tinawag si Adia sa entablado, kaya't nagtungo siya roon at nag-pose na parang 2D model at nabighani ang kanyang mga manonood. Kapag ito, turn-o ni Rana, ipinakita niya sa lahat na siya ay kaakit-akit, na nagdulot ng matinding paghanga at atensyon mula sa lahat ng kalalakihan. Ang sumunod ay si Saturday Ella, na nagtipo ng lakas ng loob upang umakyat sa entablado para kay Kazuya. Sa kabila ng kanyang kumpiyansa, nahirapan siyang makapag-strike ng anumang kaaya-ayang pose, ngunit nagustuhan ito ng mga lalaki dahil mukha siyang inosente. Pagkatapos ng pagtatanghal, tumakbo si Saturday Ella sa backstage dahil hindi siya komportable, ngunit sinabi ni Kazuya na mahusay ang ginawa niya. Panghuli, tinawag si Elizabeth sa entablado, at gaya ng dati, lahat ng lalaki ay nahumaling sa kanya. Dahil doon, natapos ang sesyon ng patimpalak, kaya nagsipagpares ang mga estudyante sa kanilang mga kapareha para sa isang sayaw. Gaya ng inaasahan, si Kazuya ang nakapareha ni Saturday Ella, na nag-aalala pa rin sa kanyang inosenteng pagtatanghal noong beauty pageant. Sinabi ni Kazuya sa kanya na huwag mag-alala tungkol doon dahil masaya siya na umakyat ito sa entablado para sa kanya. Dahil sa mga salitang ito ay nagsimulang makaramdam si Saturday Ella ng kilig sa kanyang tiyan, kaya't nagpasya siyang yayain si Kazuya na magpalipas ng gabi kasama siya. Ngunit bago pa niya magawa yun, sinimulan ng ipahayag ng moderator ng kaganapan ang nangungunang 5 babae sa listahan ng prom queen. Ika-5 pwesto si Mayabi, at masaya siya, ngunit ang ngiting yun ay biglang naglaho nang ipahayag na siya'y disqualified. Si Genisa ay naging pan-5 pwesto, si Rana ay pang-4, si Atia ay pang-3, ngunit nakakagulat na si Elizabeth ang pangalawa. Nakakapagtakang si Saturday Ella ang inanunsyo bilang unang pwesto, at hindi ito makapaniwala si Atia. Dahil natalo siya kay Saturday Ella, umalis siya at nakipagkita sa mga organizer ng palabas, sinasabihan sila na pagsuotin si Saturday Ella ng isang hindi maiisip na damit bilang gantimpala sa pagiging prom queen ngayong taon. Pagkatapos, hinayla ng mga babae si Saturday Ella sa dressing room sa ilalim ng pagkukunwari na kailangan niyang isuot ang damit ng reyna. Ang sumunod na nalaman niya, nanginginig siya sa entablado na may mas malalang atake kaysa naglalabasan ang mga bituin ng era, at lahat ng lalaki ay nabibighani. Sa pagkakita nito, ngumiti si Atia dahil hindi pa dumarating ang tunay na checkmate. Sinabi niya sa Type Over Friends na ang suot ni Saturday Ella ay ang uri na nagiging transparent kapag naaarawan ng matagal. Sa entablado, napansin ni Saturday Ella ang epekto at sinubukang takpan ang sarili, kaya't ginawa ni Kazuya ang pinakamahusay na English o Spanish sa kasaysayan ng anime recap at mabilis na umalis sila ni Saturday Ella sa gabi. Nang sumunod na linggo, isang babaeng nagngangalang Cassie mula sa East Branch ng Academy ang nakakumpleto ng isang simulation training kung saan niya tinalo ang 2 high-level na Nova. Mga target ng may hindi kapani-paniwalang bilis. Pinapanood ni Kazuya ang kanyang teknik sa pakikipaglaban at napagtanto kung bakit siya tinatawag na Godspeed ng silangan, at lumalabas na siya ang numero 1 estudyante ng sangay na ito. Habang nangyayari ang lahat, nasa sangay ng kanluran si Saturday Ella, iniisip si Kazuya dahil nami-miss na niya ito. Nagising siya sa pag-iisip nang mahuli siya ni Rana na lumilipad ang isip, ngunit iginigiit niya na hindi niya iniisip si Kazuya, kahit nakitang-kita ito sa kanyang mukha. Pabalik sa sangay ng silangan, ipinakilala ni Principal Margaret si Cassie kay Kazuya at sinabi sa kanya na mayroon siyang heroic stigmata, ipinapaliwanag. Naminana niya ang mga ito mula sa yumaong kapatid ni Kazuya. Kinumpirma ito ni Cassie at sinabing masaya siya nang marinig na mag-e-enroll si Kazuya sa West Branch ng Academy. Sa nakita niyang ugaling pambata, nahihirapan si Kazuya na maniwala na siya ang rank 1 na estudyante ng branch na ito, ngunit pinuri niya ang kakayahan nito dahil nakita niya itong nakatalo ng 2 Nova habang nagte-training. Gayunpaman, ipinahayag ni Cassie na gusto niyang magretiro at ipasa ang kanyang stigmata sa isang karapat-dapat dahil gusto niyang mamuhay ng simple, nagsusulat ng mga nobela. Sa kaibuturan ng kanyang puso, inaasahan niya si Kazuya upang hatulan siya sa pagtupad ng isang bagay na napakawalang halaga, ngunit hindi iyon ang sitwasyon. Sa halip, pinupuri siya ni Kazuya sa pagtupad ng kanyang mga pangarap, at nangangako pa nga na babasahin ang kanyang mga nobela kapag inilabas niya ang mga ito.
Pagkaalis ni Kazuya patungo sa West Branch, kitang-kita ang pagkadismaya ni Milena, ang instruktor ni Cassie, dahil hindi pa rin nagbabago ang isip ni Cassie tungkol sa pag-alis sa academy. Habang nasa flight pabalik sa West Branch, ibinanggit ni Principal Megaret si Cassie, sinasabing ang kanyang mga talento ay kapantay ng sa kapatid ni Kazuya, si Kazuha. Ipinaliwanag niya na nilagyan siya ng 20 stigmata, katawan, ngunit si Cassie, na nagmana ng ilan sa mga ito, ay may 70% na compatibility rate, at siya ang unang tao sa mundo na may ganoong record. Pagbalik sa East Branch, sinabi ni Cassie kay Milena na sumali lang siya sa academy upang tumulong sa karera sa politika ng kanyang ama, at hindi niya ramdam na siya ang pinakamagandang kandidata upang pamunuan ang kanyang mga kasama sa digmaang ito laban sa mga novice. Nang tanungin kung bakit, ipinaliwanag niya na wala siya ng tunay na lakas ng mga may kakayahang babae, na kinabibilangan ng pusong bakal na totoo at nagpapatupad ng matibay na kalooban. Alam niya na kulang siya sa mga katangiang ito nang harapin niya si Saturday Ella noong narito pa siya sa East Branch. Patuloy pa ring patungo sa West Branch. Nalaman ni Kazuha na may iba pang babae bukod kay Cassie na nagmana ng stigmata ng kanyang yumaong kapatid, at isa sa kanila ay si Saturday Ella. Dahil sa pagbubunyag na ito, napagtanto niya kung bakit kamukha ni Saturday Ella ang kanyang yumaong kapatid noong una silang magkita. Ngunit tinanong ni Megaret para kumpirmahin kung nabinyagan na ba siya ni Saturday Ella, at nang sabihin niyang hindi pa, tila gaman ang kanyang loob dahil sa isyu ni Saturday Ella sa kanyang dating kapareha. Nang marinig ito, naisip ni Kazuha na yun ang balibalita tungkol kay Saturday Ella na nagdulot ng malubhang pinsala sa kanyang dating kapareha, ngunit nilinaw ni Megaret na ang lalaki ang may kasalanan sa pagpipilit kay Saturday Ella at umamin siya. Dito, idinagdag din niya na mamamatay sana ito kung wala si Cassie nang salakayin siya ni Saturday Ella, na naiwan siyang gulat. Noong nakaraan, nang harapin ni Cassie si Saturday Ella tungkol sa pagsalakay nito sa kanyang kasintahan, alam ni Cassie na mas malakas siya kay Saturday Ella, ngunit natakot siya sa kanilang laban dahil gaano man niya kadalas pabagsakin si Saturday Ella, hinding-hindi aamin ng pagkatalo ang dalaga, at kinailangan pa ang tulong ng ibang matatandang estudyante para masupil siya. Sa kasalukuyan, sa silangang sangay ng akademya, tumunog ang mga emergency alarm, hudyat ng presensya ng mga novice. Agad, si Cassie at ang iba pang senior, ang mga mandirigma ay inutusan na magsuot ng kanilang uniforme at maging handa para sa pagpapadala. Di kalaunan, ipinaalam sa mga estudyante na 4 na novice ang lumitaw malapit sa akademya, at kailangan nilang talunin ito. Sa kanlurang sangay, natanggap ni Megaret ang parehong impormasyon at hindi makapaniwala sa nakita dahil ang mga novice ay isa-isa lang umaatake. Sa silangang panig, ang mga helicopter na pangmilitar ay sumalubong sa mga novice gamit ang maraming missile, ngunit wala itong pinsalang nagawa. Bilang tugon, nagpakawala ang mga novice ng isang malakas na sinag na ginawang abo ang mga helicopter sa sandaling dumampi. Sa pagkawala ng military squad na ito, humihingi ng tulong ang depensa ng NAT-ian mula sa silangang sangay ng akademya, kaya ang mga nakatatandang kasamahan ay pinangkat at inutusan para sa pagtatalaga. Maya-maya, dumating ang mga estudyante sa puok labanan at mabilis na kumalat habang nagsisimula ang operasyon, at ang unang hakbang ay ang pagtatalaga ng mga decoy na ang trabaho ay panatilihing abala ang Nova habang ang mga striker ay lumalapit ng sapat para umatake. Ang mga decoy ay sumulong ng may suporta mula sa kanilang mga limiter at nagawa nilang makuha ang atensyon ng mga Nova, na nagbubukas ng daan para sa mga striker na sumugod at maghatid ng matitinding dagok. Pumasok si Cassie bilang ang nagtatapos at naghahanda upang tapusin ang laban, ngunit nagre-react ang Nova. Agad at hinawi siya na parang isang lamok lang. Dahil sa pagtama ay natulala siya sapagkat maging ang kanyang quadruple axle ay nabigo na patumbahin ang nilalang, at agad sinubukan ng mga komandante sa East Genetics na mag-organisa ng isa pang pinag-ugnay na paglusob. Bago pa man sila makabawi ng puwersa, biglang nagpakawala ang Nova ng isang napakalaking pagsabog na bumagtas sa larangan ng digmaan at nagdulot ng malaking pagkawala sa hanay ng mga mandirigma. Mabilis na napagtanto ng mga komandante na humaharap sila sa isang uri ng Nova na hindi pa nila nakasalamuhan noon, at ang sitwasyon ay lumalala, kaya nagpadala sila ng agarang kahilingan sa kanluran para sa karagdagang puwersa. Balik sa akademya, narinig ni Saturday Ella ang isang grupo ng mga estudyanteng nasa 3 taon na nagdiriwang ng katotohanang hindi nila kailangang sumama sa laban kasama ang mga nasa 4 na taon,
At ang kanilang walang pakialam na saloobin ay lalo lang nagpapagalit sa kanya habang padabog siyang naglalakad sa pasilyo at aksidenteng nabangga si Rana. Walang ideya si Rana sa nangyayari, kaya ipinaliwanag nina Shafan at Taishi na may nagaganap na labanan sa silangan at galit na galit si Saturday Ella dahil wala siyang magawa upang makatulong. Hindi nagtagal, nakatayo si Saturday Ella malapit at narinig niya si Kazuya na nakikipag-usap kina Hiragi at Arthur, at ipinaliwanag niya na espesyal si Saturday Ella dahil dala niya ang mga bayaning stigmata na dating pag-aari ni kanyang kapatid. Binanggit din niya kung paano niya napagkamalan si Saturday Ella na kanyang kapatid noong una silang nagkita, at ang dalawang nakikinig sa kanya ay mabilis na nagkaroon ng conclusion na nakipagtulungan lamang siya rito dahil sa pagkakamaling iyon. Ang pagkakarinig sa nakakapanggalit na pahayag, at ang galit na kumukulo sa loob niya, ang naging dahilan upang malaglag niya ang tumpok ng Burger Queen patties na balak niyang ibahagi rito bago siya padabog na umalis. Samantala, ang larangan ng digmaan sa silangan ay nagsimulang magmukhang bangungot dahil karamihan sa mga mandirigma ay naiwan sa isang malubha at puno ng pinsalang kalagayan, at sa lalong madaling panahon ay nasilo si Cassie ng gumagalaw na mga galame ng Nova. Ganap na pinawalang bisa ng nilalang ang kanyang mga kakayahan bilang Pandora, at bawat pagtatangka. Ang tangka niyang i-activate ang quadruple axle ay nabigo habang siya at ang iba pang Pandora ay napasama sa loob ng napakalaking katawan ng Nova. Sa akademya, hindi mapigilan ni Saturday Ella ang pagbalik-balik sa isip niya nang narinig niya kanina, at patuloy siyang binabagabag ng mga isiping ito habang tumatakbo siya paakyat sa bubong, kung saan tuluyan ang bumigay ang bigat ng damdamin at bumagsak siya sa pag-iyak. Nanatiling nagyayelo sina Yumi at Elise na nakabuka ang bibig matapos masaksihan ng isang bagay na nagpakita na ang Nova ay mas mapanuri kaysa sa inaasahan ng sinuman. Lumabas na ang mga nilalang na ito ay hindi gumagalaw tulad ng mga walang isip na kaaway na kanilang nakalaban noon, at ang kanilang paggalaw ay nagpapahiwatig ng antas ng estratehiya na lubos na ikinagulat ng lahat. Biglang may emergency alert na nagbalita na nawala ang mga Nova sa lahat ng sistema ng pagtuklas. Naglaho ng lubusan na parabang basta na lang sila nawala sa pag-iral. Sa akademya, si Saturday Ella ay naliligo habang ang mga salita ni Kazuya ay paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isipan, at hindi niya maalis ang pagkadismaya na namumuo sa kanyang kalooban. Ang tahimik na sandali ay natapos nang biglang umalingaw ang mga alarma sa buong akademya, pinupuno ang mga pasilyo ng malalakas na babala na hudyat ng isang emergency. Sa mission control, agad inutusan ni Yumi ang mga fourth-year fighters na bumalik sa base, ngunit mahinaong itinuro ni Elise na masyado silang malayo at hindi aabot sa oras. Kung lumalala ang sitwasyon, pagkatapos ay naglatag si Sister Margaret ng isang nakababahalang posibilidad at iminungkahi na ginamit lamang ng Nova ang labanan sa silangan bilang panlinlang habang ang kanilang tunay na layunin ay nasa kanluran. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Yumi matapos marinig ang teorya at nag-utos ng buong mabilis sayon, naglabas ng alerto sa Antas 1 na kumalat sa buong akademya at tinawag ang bawat available na Pandora at limiter para magtipon sa auditorium. Ang anunsyo ay nagpakilos sa lahat habang nagmamadali ang mga estudyante na maghanda para sa nalalapit na labanan. Sa pagtitipon, ipinaliwanag ni Yumi na ang paghihintay sa mga ika-4 na taon ay hindi na opsyon. Kaya ang natitirang puwersa ay kailangang muling ayusin kaagad. Inatasan niya ang mga nasa 3 taon na magbantay sa mga tarangkahan ng akademya habang ang mga nasa 2 taon ay mananatiling naka-standby at maghihintay ng karagdagang tagubilin depende sa takbo ng sitwasyon. Nang matapos ang pagpupulong at umalis ang iba, nanatili si Saturday Ella, lubos pa ring nag-iisip tungkol sa lahat ng nangyari. Lumapit si Kazuya at iminungkahi na magkasama silang pumunta sa waiting room, ngunit mahinahon niyang sinabi sa kanya na balak niyang harapin ang Nova ng mag-isa. Nang mag-alok siya na samahan pa rin ito, tumanggi siya at nilinaw na ayaw niyang makialam siya. Biglang dumating si Rana at buong kumpiyansang nag-alok na isama na lang si Kazuya, habang sinasabi rin kay Saturday Ella na ang pagtulak niya rito ay nagpapakita lamang kahinaan. Mabilis na humarap si Saturday Ella at matatag na sinabing ayaw niyang matalo kaninuman. Tinanggap ni Rana ang hamon at nagsimulang umikot sa kanya habang kapwa binunot ng 2 babae ang kanilang mga volt na sandata at tumaas ang tensyon sa pagitan nila na tila anumang oras ay maaaring sumiklab ang labanan. Bago pa man sila makasugod, humakbang sa pagitan nila si Kazuya at pinagalitan sila sa pagpapairal ng kanilang emosyon sa isang kritikal na sandali.
Sa ibang dako, pinangunahan ni Yumi at Elise ang mga available na fourth years habang sila ay gumagala sa lungsod sa paghahanap ng Nova. Nang tuluyang maabot ng grupo ni Elise ang kanilang target, napansin nila ang katawan ng nilalang na gumagalaw sa isang nakababahalang paraan na agad na nagdudulot ng pagdududa. Sa masusing pagmamasid nila, napagtanto nila na inilalabas ng Nova ang mga Pandora na sinipsip nito kanina sa silangan. Ipinipilit nitong ipalabas ang mga napinsalang mandirigma mula sa katawan nito ng sunod-sunod. Nang magsimulang tumayo muli ang mga Pandora na pinalabas mula sa Nova, agad napansin ng lahat ang isang bagay na nakababahala sa kanila. Malalaking marka ng stigmata ngayoy bumabalot sa kanilang mga dibdib at likod, at ang pagbabagong ito ay nagbibigay sa kanila ng kakaibang presensya na nagtatakda sa kanila bukod sa ordinaryong mandirigma. Mabilis na tinawag ni Sister Margaret ang kondisyong ito na Nova form, binibigyan ng pangalan ng nakakatakot na kalagayan na pinasok ng mga Pandorang na apektuhan ng Nova. Ang kaaway na Pandora, walang sinayang na oras matapos makabawi at agad na pinaga niya ang pagpabilis, humarurot patungo sa akademya ng may di kapani-paniwalang bilis. Sa pagkakita sa kanilang direksyon, inutusan ni Elise ang mga miyembro ng kanyang squad na pigilin sila bago pa makarating sa tarangkahan ng paaralan, habang siya naman ay naiwan upang harapin ang Nova ng mag-isa. Sa ibang bahagi ng lungsod, nasa gitna ng matinding labanan sina Yumi at ang kanyang pangkat laban sa isa pang Nova nang makarating sa kanya ang bagong impormasyon. Kinumpirma ng mga ulat na ang kalabang Pandora ay papalapit na sa akademya at si Elise ay naiwan upang lumaban mag-isa. Desididong tulungan siya ng pinakamabilis na posible, lalong pinatindi ni Yumi ang pag-atake, at nang sa wakas ay makalusot ang kanyang mga striker. Panangga sa puso ni Nova, inihahanda niya ang pagtatapos ng laban nang walang pagkaantala upang makapunta siya agad sa tabi ni Elise. Balik sa silangang tarangkahan ng akademya, nagbabantay si Miyabi kasama ang iba pang mga third year, bagaman lantaran siyang nagrereklamo tungkol sa pagkakatalaga sa kanya sa tungkulin sa seguridad sa halip na makilahok sa pangunahing labanan. Dalawang kalapit na Pandora ang tahimik na nagkomento sa kanyang pag-uugali, halatang naiinis sa kanyang walang tigil na pagkadismaya. Biglang natapos ang kanilang usapan ng ilang kalaban na Pandora ang sumalpok at dumiretso sa tarangkahan gamit ang malalakas na sinag, sinisira ang pasukan na tila ba walang ipinakitang pagtutol. Ang biglaang paglusob ang nagtulak kay Madre Margaret na maglabas ng utos sa kagipitan para sa lahat ng natitirang mandirigmang ikatlong taon na magtipon agad sa lokasyon. Matapos marinig ang utos ng pagpapakilos, kapwa umalis sina Saturday Ella at Rana patungo sa tarangkahan sa kabila ng pagtawag ni Kazuya sa kanila upang huminto. Sa nasirang pasukan, pinanood ni Miyabi at ng iba pang tagapagtanggol ang mga kaaway na Pandora na lumampas sa kanila ng walang pag-aalangan, ganap silang binabaliwala habang sumusulong sila palalim sa bakuran ng akademya. Tinangkang pigilin sila ni Miyabi, ngunit biglang nagpakawala si Cassie ng isang mapanirang atake ng sinag na pumuksa sa kalapit na mga Pandora at sa kanilang mga limiter sa isang hit lang. Mula sa command center, ang mga operator, patuloy na sinubaybayan ng kalabang Pandora at di nagtagal ay natanto na ang kanilang patutunguhan ay ang Ravensbourne nucleotide. Kinilala ang panganib, agad ipinadala ni Sister Margaret ang pinakamalalakas na manlalaban na nasa ikatlong taon upang harangin sila bago pa man nila marating ito. Samantala, sa wakas ay hinarap ni Kazuya si Saturday Ella tungkol sa paglayo niya rito. Bilang tugon, inihayag niya ang takot na bumabagabag sa kanyang isipan, inamin na naniniwala siyang marahil ay tumatayo lamang siya sa tabi niya bilang kapalit ng kapatid niya. Ipinaliwanag niya na pinili lamang siya nito dahil taglay niya ang parehong stigmata na dating pagmamay-ari ng kapatid nito, at ang isiping ito ay nagpaparamdam sa kanya na para siyang isang kapalit lamang. Sa kanya, tila siya'y nakatayo lang sa pwesto ng iba sa halip na pinahahalagahan kung sino talaga siya. Agad na sinubukan ni Kazuya na itama ang di pagkakaunawaan at nagsimulang ipaliwanag ang kanyang tunay na damdamin, subalit bago pa siya matapos, biglang may radio transmission na pumutol sa kanila. Ang mensahe ay nananawagan kina Saturday Ella, Ganisa, at Rana na agad mag-report sa Ravensbourne nucleotide, dahilan upang iwanan nila ang usapan at magmadali patungo sa kanilang bagong assignment. Pagdating nila sa pasilidad, sinalubong sila ni Sister Margaret at mabilis silang inihatid pababa sa sub-basement. Habang dumadaan sila sa binabantayang lugar, ipinaliwanag niya na kung ang mga mandirigma sa ikatlong taon. Kung mabibigo sa labas na pigilan ng kalabang Pandora,
Ang responsibilidad sa pagprotekta sa lugar na ito ay ganap na mapapasa kanila. Tinanong ni Kazuya kung ano ang eksaktong binabantayan nila nang may gayong pagkaapurahan, at sumagot si Sister Margaret sa paghahayag na ang lugar ay nagtatago ng mga banal na labi. Pagkatapos ay inakay niya sila palalim sa silid, kung saan nakatago ang mga labi. Sa loob ng silid ay may nakatayong salamin na lalagyan na nagpapanatili sa katawan ng isang babae, at mahinahong kinilala ni Sister Margaret ang babae bilang si Maria Lancelot. Ang tanawin ay agad na nag-iwan ng matinding impresyon sa lahat ng naroroon. Pagkatapos lumabas ng silid, ipinaliwanag ni Saturday Ella na ang mga banal na labing ito ay pagmamay-ari ng orihinal na ina ng lahat ng Pandora. Ginagawa nitong isa ang lugar sa pinakamahalagang dako na konektado sa kanilang pag-iral. Pagbalik sa loob, ibinahagi ni Sister Margaret ang mahahalagang impormasyon tungkol sa tunay na kalikasan ng stigmata na nakatanim sa loob ng Pandora. Ipinaliwanag niya na ang material na ginamit sa paggawa ng mga ito ay ang parehong sangkap na matatagpuan sa loob ng mga Nova Core, na nangangahulugang laging may posibilidad na ang isang Pandora ay magbagong anyo bilang isang bagay na katulad ng isang Nova. Ibinunyag din niya na ang mismong kapalaran na ito ay nangyari na noon kay Kazuya, kaya naman mahigpit na limitado ang bilang ng mga taong pinapayagang tumanggap ng stigmata. Kapag naisara na ang pasilyo, nagpakawala ng pampatulog na gas ang mga operator sa saradong lugar sa pagtatangkang pigilan sila bago pa sila makapagpatuloy. Ngunit, tumugon ang kalabang Pandora sa pamamagitan ng paggamit ng kaparehong malakas na teknik ng sinag na ginamit ng Nova noong labanan sa silangan, nilagpasan ang mga harang at nagpatuloy pasulong tungo sa kanilang layunin. Sa muling urbanong larangan ng digmaan, patuloy na lumalaban ng buong lakas si Elise laban sa isang Nova na tila determinado siyang bihagin at isama sa maraming biktima na sinipsip na ng katawan nito. Itinulak ng labanan si Elise sa sukdulan, ngunit nagbago ang sitwasyon nang dumating na si Yumi, na may karagdagang puwersa, na nagpapahintulot sa kanilang dalawa na harapin ang nilalang nang magkasama at ipagpatuloy ang matinding labanan. Sa loob ng punong tanggapan, maingat na minamanmanan ng mga tauhan ng pamunuan ang paggalaw ng kalaban na Pandora at patuloy silang ginagabayan sa pamamagitan ng mga pirasong hugis gusali sa isang board. Ang kanilang landas ay inilihis patungo sa Antas 8, kung saan sina Ingrid, Adia, Creo, at Arnett ay nakaposisyon na at naghihintay upang harangin sila. Kasabay nito, nagpapalabas si Sister Margaret ng mensahe sa bawat Pandora sa loob ng pasilidad. Idinidiin na hindi dapat maabot ng kalaban ang banal na labi. Ipinaliwanag niya na ang pananaliksik sa paligid ng mga labi ay hindi pa kumpleto, at kung makuha ng Nova ang kaalamang iyon, madali nitong mababago ang balanse ng buong digmaan. Hindi nagtagal, dumating ang mga kalaban na Pandora sa inihandang lugar ng pananambang, kung saan inilunsad ng koponan ni Ingrid ang kanilang pag-atake. Gayunpaman, agad na binuhay ng mga tiwaling mandirigma ang Axelian at humarurot na lumampas sa kanila ng napakabilis, na nagpilit sa mga limiter na gumamit ng pagyelo upang pabagalin sila. Hindi gumana ang plano gaya ng inaasahan dahil ginamit ng mga kalaban na Pandora ang kanilang stigmata upang makawala mula sa epekto ng pagyelo sa kaparehong paraan ng isang Nova. Nawalang bisa ang kanilang mga kakayahan, kaya napilitan ang nagtatanggol na mga Pandora na mapunta sa direktang labanan. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa ni Cassie at Melena na makalusot sa labanan at magpatuloy papasok sa pasilidad. Tinangkas silang habulin ni Ingrid, ngunit inutusan ni Sister Margaret ang kanyang pangkat na manatili sa kinaroroonan at tumutok sa mga kaaway na kalaban na nila. Pagkatapos ay inilipat ng control center sina Cassie at Melena patungo sa isa pang depensa, kung saan naghihintay si Elizabeth. Nang makarating sila sa kanyang posisyon, agad na sinubukan ni Cassie na i-activate ang pagyayelo, ngunit mabilis na kinansela ng limiter ni Elizabeth ang epekto, na nagpahintulot sa kanya na ituon ang kanyang atake sa stigmata na nakabaon. Sa dibdib ni Melena, binabasag ng kanyang atake ang stigmata, at agad na natatapos ang pagbabago habang bumabagsak si Melena at bumabalik sa kanyang normal na anyo bilang tao. Agad na ibinahagi ni Elizabeth ang tuklas na ito sa iba. Ipinapaliwanag na ang pagsira sa stigmata ay nagbabalik sa mga napuruhang Pandora sa kanilang orihinal na kondisyon. Sinusundan ng kanyang pangunguna, sinimulan ng mga tagapagtanggol na puntiryahin ang stigmata sa kanilang mga labanan. Si Cassie ang tanging nakakapagpatuloy na sumulong. Bago pa siya tuwirang kaharapin ni Elizabeth, bumutas si Cassie sa sahig at tumakas patungo sa ibang bahagi ng pasilidad. Patungo mismo sa lokasyon ni Kazuya.
Bigla siyang sumulpot at ipinatama ang sandata sa balikat ni Rana, idiniin siya sa dingding at agad siyang hindi makakilos. Nang humarap si Cassie kina Kazuya at Saturday Ella, kapwa sila natigilan na makita ang dati nilang kakampi na nakatayo sa kanilang harapan. Habang sinisimulan ni Cassie ang pagbawi sa kanyang sandata at hinihila si Rana palapit, mabilis na inaktibo ni Rana ang kanyang mga espesyal na guwantes at naglunsad ng malakas na atake na nagpatalsik kay Cassie sa kabila ng silid. Mabilis na nakabangon si Cassie at muling sumugod gamit ang pagpabilis, at sa pagkakataong ito si Rana. At tinapatan ni Saturday Ella ang bilis niya upang salubungin ang atake. Si Genisa, na hindi makagamit ng bilis, ay sumubok tumulong sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang mga tanikala upang hadlangan si Cassie. Agad na nakuha ng pagtatangka ang atensyon ni Cassie, at sumugod siya patungo kay Genisa na ang kanyang talam ay handang tumama. Bago pa man dumapo ang atake, sinalo ni Rana ang sandata at napigilan ang pagtama sa oras. Sa wakas ay naabot na ng mga salita ni Kazuya si Saturday Ella, at ang pagkarinig sa kanyang determinasyon ay nagpamulat sa kanya na nagkamali siya sa pag-unawa sa mga intensyon nito sa simula pa. Naniwala siya na nanatili lang ito sa tabi niya dahil taglay niya ang stigmata ng kapatid nito. Ngunit naiintindihan na niya ngayon na pinili siya nito bilang katuwang anuman ang koneksyong yun. Habang lumalalim ang pagkaintinding yun, nangako siya na kapag tapos na ang labanan, ibibigay niya rito ang bautismong matagal na nitong hinihingi. Sa malapit, biglang sumigaw muli si Cassie sa sakit habang ang kapangyarihan ng kanyang kakayahang magyelo ay biglang bumulusok ng malakas, na nagpatilapon kay Kazuya sa pader bago niya ibinalik ang kanyang atensyon kay Saturday Ella at naghanda para magbigay ng panghuling atake. Sa sandaling mukhang handa ng sumiklab ang sitwasyon sa isa pang paghaharap, nahihirapan si Cassie laban sa sarili niyang katawan. At nagsimulang labanan ang kontrol ng stigmata. Buong pagpupumilit siyang nakikiusap kay Saturday Ella na wakasan ang kanyang pagdurusa bago pa tuluyang lamunin siya ng kapangyarihan. Sa halip na kumupas, ang stigmata ay mas kumikinang sa kanyang katawan, pinipilit si Cassie na sumigaw sa matinding paghihirap habang tumitindi ang enerhiya ng lampas sa kanyang kontrol. Ilang sandali pagkatapos, ang buo niyang katawan ay nawawala ng walang babala, naglaho sa silid na tila natunaw lamang siya sa hangin. Samantala, sa level 8, sa wakas ay naabot nina Ingrid at ng kanyang koponan si Elizabeth at natagpuan siyang sugatan pagkatapos ng naunang komprontasyon. Ipinaliwanag niya na sa panahon sa gulo ng labanan, nakatakas si Milena bago pa siya mapigilan ni Newman. Halos sa parehong sandali, nakatanggap si Sister Margaret ng isang kritikal na ulat na nagkukumpirma na narating na ni Milena ang silid na naglalaman ng mga banal na labi. Sa silid na naglalaman ng mga banal na labi, nakabantay na sina Chiffon at Tishi bilang huling linya ng depensa. Tinitiyak ng kanilang presensya na hindi may iwanang walang proteksyon ang silid habang ang natitirang bahagi ng pasilidad ay lumalaban sa mga sumasalakay na kaaway. Sa ibang lugar, lumino ang katotohanan sa likod ng pagkawala ni Cassie. Nang sumigaw siya sa matinding sakit kanina, ang stigmata sa loob ng kanyang katawan ay matinding nagningning bago nagpakawala ng malakas na pagsabog ng enerhiya. Isang biglaang pagsabog ang kumalat sa lugar na may napakatinding puwersa, at ang sukdulang lakas nito ay nagpataka kay Saturday Ella kung ang ganoong klaseng pagkawasak ang siya ring lumipol sa mga sinaunang sibilisasyon. Bago pa man makarating sa kanya ang shockwave, biglang lumundag si Saturday Ella pasulong at pinrotektahan siya, sinagupa ang buong epekto gamit ang sarili niyang katawan. Ang pagsabog ay nagdulot ng matinding pinsala sa silid at pinuno ang hangin ng usok at mga labi. Nang sa wakas hamupa ang alikabok, nakatingin si Saturday Ella ng may takot at nakita niyang si Saturday Ella ay nagtamo ng malubhang pinsala. Ang isang braso niya ay nawala, at ang malaking bahagi ng kanyang katawan ay nawasak dahil sa pagsabog. Sa kabila ng kanyang kondisyon, unang tinanong ni Saturday Ella kung nagawa ni Saturday Ella na maiwasan ang atake bago umubo ng dugo at bumagsak sa sahig. Agad na lumapit si Arthur sa kanya at mariing nagtanong kung bakit niya piniling tanggapin ang tama. Sa naghihingalong lakas, ipinaliwanag ni Genisa na responsibilidad ng isang Pandora ang pangangalaga sa iba. Sa pagkarinig nito, binuhat siya ni Arthur sa kanyang likod at nagmakaawa na manatili siyang gising habang dinadala siya patungo sa medikal na pasilidad. Gayunpaman, matapos ang isang hakbang pa lang, nanghina ang kanyang mga binti dahil sa matinding gulat ng sandali at siya bumagsak, kaya't nahulog siya sa lupa. Habang desperadong humihingi ng tawad,
Mabilis niyang inalo at niyakap ng mahigpit ang dalaga habang nagmamakaawa na sumagot ito sa kanya. Marahang sinabi ni Kazuya sa kanya na wala na ito. Ngunit ayaw tanggapin ni Arthur ang katotohanan at patuloy na niyakap ng mahigpit ang walang buhay nitong katawan habang siya'y labis na nagdadalamhati. Sa sandaling yun, biglang muling lumitaw si Cassie at tinangkang saktan si Arthur mula sa likuran. Agad na pumagitna si Saturday Ella sa pagitan nila, kaya't napilitang umatras si Cassie at pigilan ang kanyang paglapit. Sa pagtingin sa katawan ni Ganisa, inamin ni Saturday Ella na kahit kailanman ay hindi sila naging gaanong malapit, ang tanawin ay pumupuno sa kanya ng matinding galit. Ang damdaming yun ay sumasabog palabas habang ang isang bugso ng kapangyarihan ay bumubukal mula sa kanyang katawan, na nag-uudyok sa kanyang Nova Transformation. Sinusubukan ni Cassie na sumugod habang nagaganap ang pagbabago, ngunit nararamdaman ni Saturday Ella ang atake at hinaharangan ito bago pa man tumama. Pagkatapos ay aktibong ginamit ni Cassie ang kanyang sariling quadruple acceleration at naglunsad ng isa pang pag-atake, ngunit tinapatan ni Saturday Ella ang bilis sa pamamagitan ng kanyang sariling quadruple acceleration at dinaig ang kanyang kalaban. Sa susunod na palitan, ginawang hindi magamit ni Saturday Ella ang mga braso ni Cassie bago pinabagsak siya sa lupa at inalis ang stigmata mula sa kanyang katawan. Kapag natanggal na ang stigmata, muling makokontrol ni Cassie ang sarili at mahinang nagmamakaawa kay Saturday Ella na wakasan na ang kanyang buhay. Ihahanda na ni Saturday Ella ang panghuling atake, ngunit bago pa siya makakilos, sumugod si Kazuya at niyakap siya mula sa likod habang nagmamakaawa na tumigil siya. Ipinaalala ni Kazuya kay Saturday Ella na kaibigan pa rin nila si Cassie at iginiit na hindi siya karapat-dapat na mawala. Sa isang sandali tila naabot ng kanyang mga salita si Saturday Ella, ngunit bigla siyang muling sumubok na saktan si Cassie. Hinigpitan ni Kazuya ang kanyang kapit at mahigpit siyang hinawakan hanggang sa madulas ang sandata mula. Ang kanyang kamay at ang matinding pagkaulol ay tuluyang nawala. Habang humaharap siya rito, muling gumalaw si Ganisa. Agad na tinawag ni Arthur ang tulong ni Kazuya at nagmadali silang dalawa upang tingnan ang kalagayan nito. Habang nakatuon sila kay Ganisa, tiningnan ni Cassie si Saturday Ella at tinanong kung bakit niya piniling hindi tuluyang tapusin siya. Tapat na sumagot si Saturday Ella, ipinaliwanag na hindi niya kayang sirain ang pag-asa ni Kazuya. Hindi nagtagal, dumating sina Elizabeth at ang iba pang mga manlalaban sa pinangyarihan. Inanunsyo ni Elizabeth na nalutas na ang sitwasyon at halos sa parehong sandali ang kontrol. Kinukumpirma ng Control Center na ang lahat ng kalabang Pandora sa loob ng pasilidad ay napigilan. Nagtanong si Sister Margaret tungkol sa natitirang Nova at ayon sa ulat ay isa na lamang ang naiwan at kalahati ng core nito ay nasira na. Bago pa man may sigaw ni na Elise at Yumi ang huling pag-atake, biglang naglaho ang Nova sa harap nila. Agad na nagsimulang mag-scan ang Control Center sa lugar upang hanapin ito, ngunit sa loob ng silid na naglalaman ng mga banal na labi, napansin ni Chiffon na ang stigmata sa dibdib ni Mylena ay nagsimulang pumintig na may ilaw. Habang sinusubukan niyang tawagan ang control center upang kumpirmahin kung aktibo pa rin ang Nova, ang nawawalang nilalang ay biglang lumitaw sa loob ng silid. Nagmadaling pumasok si Saturday Ella at ang iba pa nang tumaas ang alarma at inutusan sila ni Sister Margaret na pigilan ang Nova sa pagkuha ng mga banal na labi. Naghanda ang mga mandirigma para sumagupa. Ngunit ang stigmata na hawak ni Saturday Ella ay biglang nagsimulang sumanib sa kanyang katawan. Sumigaw siya sa sakit at tumakbo si Kazuya sa kanyang tabi nang mapagtanto niya ang nangyayari. Sa loob ng ilang sandali, ang kanyang katawan ay nagkaroon ng anyong parang Nova at naglabas ng isang malakas na patlang ng pagyelo na pumihil sa pagkilos ng ibang mga babae. Sinamantala ang sitwasyon, gumalaw ang Nova patungo sa mga banal na labi. Lahat ng babae, maliban kay Rana, iniisa aktibo ang kanilang mga Pandora mode sa pagtatangkang gumalaw sa loob ng nagyayelong larangan, ngunit ang napakalakas na yelo ni Saturday Ella ay nagpapawalang bisa sa kanilang mga kakayahan at muling nag-iiwan sa kanila nang hindi makagalaw. Samantala, natagpuan ni Saturday Ella ang kanyang sarili na nakakulong sa loob ng kanyang sariling kamalayan. Napalibutan ng dilim, desperado siyang humingi ng tulong mula sa sinuman. Nang sa wakas ay tawagin niya ang pangalan ni Kazuya, tumugon ito sa pamamagitan ng paggamit ng counter-freezing at sinabihan siya na buo ang kanyang paniniwala sa kanya. Sa pagkarinig ng kanyang boses, ang nakakulong na si Saturday Ella ay nagsimulang tumakbo patungo rito. Sa daan, nakasalamuhan niya si Kazuha,
na mahinaong nagsabi sa kanya na gamitin ang kapangyarihan ng stigmata upang protektahan ang mga taong pinahahalagahan niya. Sa sandaling yun, lumitaw ang nagliliwanag na mga pakpak ng liwanag sa likod ni Saturday Ella, at ang mga stigmata na kumukontrol sa kanya ay nabasag sa maliliit na piraso, pinalaya siya mula sa impluwensya nito. Nasaksihan ng Nova ang pagbabago, ngunit agad na pinagyelo ni Kazuya ang nilalang, na nagbigay daan sa ibang mga babae na pahinain ito sa kanilang mga atake. Dahil sa wakas ay mahina na ang kalaban, humakbang si Saturday Ella at ibinigay ang mapagpasyang atake sa pamamagitan ng pagsira sa core nito gamit ang kanyang talam. Sa pagkatalo ng Nova, nagmadaling lapitan ni Kazuya si Saturday Ella upang tingnan ang kalagayan nito. Sinabi niya kay Kazuya na sa gitna ng pakikipaglaban, nakatagpo niya ang kapatid nito. Nang tangkain niyang tumayo, nawalan siya ng lakas at bumagsak sa kanya, nagpasalamat siya sa pagtulong sa kanya na makabawi ng kontrol. Doon lamang niya napagtanto na ang kanyang pagbabagong anyo ay iniwan siyang ganap na walang saplot, at mabilis siyang nilukob ng kahihiyan habang ang tuliro na si Kazuha ay nagsisimulang duguan ang kanyang ilong. Ilang araw pagkaraan, nakatayo sina Kazuha at Sister Margaret habang naghahanda sina Cassie at Mylena na umalis. Habang umaangat ang helikopter, sinabi ni Cassie kay Mylena na balak niyang sumali sa Chevalier Reserves. Tinatanong ni Mylena kung ibig sabihin nito ay iniwan na niya ang kanyang pangarap na maging isang novelista, ngunit sinisigurado ni Cassie sa kanya na plano pa rin niyang ituloy ito kasama ng kanyang bagong tungkulin. Sa West Genetics Academy, bumisita sina Rana, Hirogi, at Kazuha sa pasilidad medikal upang tingnan si Janessa at nagulat sila nang matuklasan na naroroon na pala si Saturday Ella. Pagpasok nila sa silid, bigla siyang nataranta, nahulog ang mga bulaklak na dala niya, at mabilis na lumabas dahil sa hiya. Kalaunan, kinontak ni Sister Margaret ang isang siyentipiko na nagngangalang Django Aoi. Matapos ang tawag, pinagnilayan niya ang mga kamakailang kaganapan at kalmadong sinabi na ang lahat ng nangyari sa ngayon ay simula pa lamang. Iyan ang katapusan ng video ngayong araw.